Pag-uwi ko mula sa trabaho, natagpuan ko ang aking mga gamit na nakakalat sa semento sa harap ng aming gate, at sa ibabaw ng mga ito ay isang sulat mula sa aking biyenan. Ang condo unit ay para na sa mga anak ko, kaya umalis ka na sa paningin namin, walang hiya. Sa mismong sandaling iyon, na-block na ng asawa ko ang aking mga credit card at ang numero ko sa kanyang telepono. Ngumiti lamang ako dahil hindi pa nila alam ang ginawa ko noong nakaraang araw. Nakatayo ako sa basag-basag na aspalto ng lumang paradahan sa Maynila, sa gitna ng mga bag ng damit at mga karton na halatang minadali ang pag-empake ng ibang mga kamay. At ang una kong naramdaman ay hindi kahihiyan o takot, kundi isang kakaibang ginhawa, na para bang may tinanggal na napakabigat na pasanin sa aking mga balikat na matagal ko nang pinapasan kaya't hindi ko na ito napapansin. Nasa ibabaw ang sulat, nadadaganan ng aking folder ng trabaho na may mga plano. Kumakabig sa isang gilid ang mga letra, na para bang isinulat ito ng aking biyenan ng nagmamadali, sinusubukang makatakas bago ako bumalik. Kinuha ko ang folder, pinagpaga ng alikabok sa isang sulok, at umupo sa mismong gilid ng kalsada, nakatalikod sa gate kung saan ako pinalangmaze ng mga taong nag-aakalang sila ang may-ari ng buhay ko. Ang amoy sa paligid ay amoy ng basang aspalto at alimuom. Kakatigil lang ng ulan, at mula sa bukas na bintana ng ikatlong palapag, ay maririnig ang ingay ng isang programa sa radyo sa gabi. Isang bagay na lubos na wala sa lugar, at masyadong masaya, para sa nangyayari sa ilalim mismo ng bintanang iyon. Nag-vibrate ng 2 beses ang telepono sa aking bulsa. Ipinaalam sa akin ng bangko na tinanggihan ng isang transaksyon. Hindi ako nagulat. Alam kong mangyayari ito. Alam ko na mula pa kahapon ng hapon nang pirmahan ko ang mga huling papel sa masikip na opisina ng isang notarya sa Escolta. Isang lugar na amoy bagong tinta, at kung saan ang matagal ko nang kakilala, ang foreman na si Mang Efren, ay hindi mapakali sa paglalakad malapit sa pinto, hindi nag-abalang umupo. Isang malaking lalaki, na tila hindi sanay sa mga saradong espasyo, mas bihasa sa mga andamyo, at pagbubuhos ng semento, hindi sa mga leather na upuan ng mga waiting room. Ito ang kwento kung paano ang isang planong binuo, laban sa akin sa loob ng maraming buwan, ay sumalpok sa isang planong binuo ko sa isang gabi lamang. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil may isang sandali na magpapatunay na sulit ang pagdaan sa buong bakuran na puno ng mga kahon ng iba. Ako si Lira, at sa nakalipas na 7 taon, inilaan ko ang aking sarili sa pagbibigay buhay muli sa mga gusali sa Maynila na itinuturing ng wala ng pag-asa. Mga pader na natutuklap ang pintura sa makasaysayang sentro, mga blokeng may mga natatanggal na dekorasyon, at mga sahig na kahoy na lumalangit-ngit sa ilalim ng mga paa ng mga nagkukumpuni. Isa akong arkitekto na dalubhasa sa pamanang pangkasaysayan at itinuro sa akin ng trabahong ito ang isang simpleng katotohanan. Ang mukhang matatag at ligtas sa labas ay maaaring nakasandal sa isang bitak sa loob na walang sino mang nag-abalang tingnan. Nagsisinungaling ang mga gusali sa kanilang mga harapan, nagsisinungaling ang mga tao sa kanilang mga mukha. Natutunan ko ito sa mga construction site bago ko pa ito natutunan sa sarili kong pamilya. Sa unang taon pa lang pagkatapos naming lumipat, habang tinatanggal ang lumang wallpaper sa isang maliit na sulok na silid, ang dapat sanay magiging guest room, natuklasan ko sa ilalim ng ilang patong ng murang renobasyon noong dekada 70, ang isang lumang mural na pininturahan ng kamay sa itaas na bahagi ng pader, malinaw na bahagi ng orihinal na dekorasyon noong ni isang pino na siglo. Isa itong magkakaugnay na disenyo ng halaman na mayroon pa ring bakas ng gold leaf. Sa sandaling iyon, kinuhanan ko ng litrato ang natuklasan ko. Gumawa ako ng maikling ulat para sa aking sariling archive sa studio, para lang kung sakali, nang walang anumang nakatagong intensyon, at muli kong tinakpan ang piraso ng bagong wallpaper. Walang agarang pangangailangan na isapubliko ang natuklasan, at walang sino man ang magpopondo sa kumpletong pag-aayos na parang museo sa iisang silid sa isang pribadong apartment. Mula noon, nanatili ang ulat sa aking folder ng trabaho, kasama ng 12-12 mga teknikal na ulat. Hindi ka pansin-pansin sa gitna ng iba pang mga papel, hanggang sa dumating ang araw na ang mismong silid na iyon ang naging silid na plano ni Corazon na ibigay kay Katrina bilang kwarto. Nakilala ko si Marco sa isang construction site. Ako ang namumuno sa restorasyon ng isang marangyang gusali mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, at siya ay dumating bilang kinatawan ng kliyente. Laging nakakunot ang noo, may mamahaling Amerikana, at laging huli sa lahat ng usapan. Noon, inakala kong sa likod ng pagmamadaling iyon ay may isang lalaking may ambisyon,
Hindi ang ugali na hindi magbigay ng pangako sa anumang bagay ng matagal. Kasama na ang mga tao. Nagpakasal kami kinabukasan. Bumili kami ng isang 3 silid na apartment sa isang lumang gusali sa sentrong distrito ng Malate, isang kanto lang mula sa mismong construction site na iyon, na may matataas na kisame at mga moldura na ako mismo ang nagkukumpuni sa gabi habang si Marco ay nanonood ng telebisyon sa sala. Ang biyenan kong si Corazon ay nilinaw mula pa noong unang araw na hindi niya ako tinitingnan bilang isang manugang, kundi bilang isang pansamantalang hadlang sa landas tungo sa tamang pamamahagi ng yaman ng pamilya sa kanyang 2 tunay na anak na babae, sina Katrina at Clara. Naaalala ko ang aming kasal at malinaw pa rin sa aking pandinig ang toast na ginawa ni Corazon habang itinaas ang kanyang kupita ng alak. Mahaba siyang nagsalita tungkol sa kung gaano siya ka-proud sa karera ng kanyang anak na si Marco at sa kanyang apartment. Binanggit lamang niya ako sa mahabang talumpating iyon sa isang pangungusap at syempre, may asawa na rin siya ngayon. Sinabi niya ito sa parehong tono na ginagamit sa pag-aanunsyo ng pagbili ng isang kailangang-kailangan, ngunit hindi gaanong kawili-wiling appliance. Noong panahong iyon, isinisi ko ito sa nerbiyos at sa hindi gaanong kahusayan sa pagsasalita ng aking biyenan. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, naiintindihan ko na ang pangungusap na iyon ay hindi isang pagkakamali, kundi ang eksaktong paglalarawan ng aking lugar sa pamilyang iyon mula pa noong unang araw. Si Katrina ang panganay, maingay at sanay na makuha ang gusto niya ng walang hirap. Malapit na siyang ikasal at tumitingin na ng mga muebles para sa kanyang magiging tahanan. Kahit na sa totoo lang, ay wala pa siyang sariling bahay. Si Clara ang bunso, mas tahimik. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na imprenta sa kanilang lugar at halos hindi nakikipagtalo sa kanyang ina ng malakas. Ngunit matagal ko nang napansin na sa likod ng kanyang katahimikan ay hindi simpleng pagsunod, kundi isang bagay na mas komplikado, ang pagod ng isang taong matagal nang nakikita kung paano sinasalo ng iba ang mga problema at hindi sigurado kung gusto pa niyang makisali. Sa mga linggo ring iyon, nagpatuloy ang aking karaniwang trabaho na parang nasa isang paralel at mas tapat na realidad, kung saan ang mga bitak ay hindi man lang nagtatago sa likod ng mga ngiti. Sa construction site na pinamumunuan ko noon, isang lumang palasyo na ginagawang boutique hotel, iginigiit ng kliyente na pabilisin ang mga takdang panahon sa pamamagitan ng pagtitipid sa pagpapatibay ng mga pundasyon. At nanindigan ako ng husto tulad ng dati kong ginagawa sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng istruktura. Hindi tayo maaaring mag-shortcut dito, sabi ko sa kinatawan ng kliyente. Isang pandak na lalaki na may perpektong plansadong damit, na malinaw na iniisip na ang restorasyon ay pagpipinta lamang ng mga pader sa presyong ginto. Kung hindi natin patitibayin ang pundasyon ngayon, sa loob ng 5 taon, lahat ng magagandang moldura na nasa ibabaw ng inyong ulo ay babagsak kasama ang sahig at walang anumang pagtitipid ang makakatakip sa mga demanda ng mga nasaktang bisita. Nakipagtalo pa siya ng kaunti para lang masabing may ginawa, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang aking mga kalkulasyon. Ang mga numero at ulat ng inspeksyon ay hindi nag-iwan ng puwang para sa tawaran, at sa pagkakita sa kanya na pumirma sa dokumento para sa karagdagang pondo para sa pagpapatibay, muli akong nakumbinsi sa isang napakasimpleng bagay na magagamit ko sa bahay. Ang mga tao ay halos palaging sumusuko, hindi sa mga emosyon, kundi sa mga hindi matututulang katotohanan na mahusay na dokumentado. Nagsimula ang mga unang senyales ng babala bago pa ang araw na iyon na may mga kahon. Nagsimulang dumalaw si Corazon ng mas madalas kaysa karaniwan, laging may bagong dahilan. Minsan ay may kukunin daw siyang naiwan, o bigla niyang naaalala na matagal na niya akong hindi nakikitang nagluluto at kunwari bibisita, ngunit sa katotohanan ay naglalakad siya sa apartment na may dalang medida sa kamay, nagsusukat at kumukuha ng litrato ng mga bagay na para bang kinakalkula na niya ang distribusyon ng mga muebles ng iba sa mga silid ng iba. Sa mga pagbisitang iyon, si Marco ay nagiging kakaibang tahimik, na para bang alam na niya kung ano ang nangyayari ngunit mas pinipili na wag makialam, tulad ng isang lalaking nakikitang may yumuyurak sa kanyang hardin ngunit patuloy pa ring umiinom ng kape sa beranda. Si Corazon ay isang babaeng mataba, pandak, may mabigat na singsing sa bawat daliri at may ugali na panatilihing sobrang tuwid ang kanyang likod na para bang buong buhay siyang naghahanda para sa isang inspeksyon. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, hindi siya nag-iisa.
kundi kasama si Katrina. Pumasok ito sa likuran niya, inaalis ang kanyang salamin sa mata habang naglalakad, at nilibot ng tingin ang pasilyo na parang tumitingin sa isang display window ng isang tindahan kung saan napili na niya ang kanyang bibilhin at naghihintay na lang na ihanda ang resibo. Mahaba ang buhok ni Katrina, na kulay malamig na abo-blonde, at may ugali siyang paglaruan ng engagement ring sa kanyang daliri tuwing pinag-uusapan ang kanyang kasal. At halos bawat pangungusap niya ay tungkol dito, saan man mapunta ang usapan. Dito, syempre, kailangang palitan lahat, sabi niya habang huminto sa gitna ng sala at itinuro ang mga pader. Maganda ang mga moldurang ito para sa isang museo, pero hindi para sa normal na pamumuhay. Mama, tingnan mo, dito magiging perpekto ang isang walk-in closet. Nagpatuloy si Katrina sa paglakad hanggang sa mismong sulok na silid na may bagong wallpaper, kung saan nakatago pa rin ang lumang mural, at huminto sa pintuan, sinusuri ang espasyo ng may tingin ng may-ari. At ito ang magiging kwarto ko, deklara niya, hindi sa tonong nagtatanong. Kailangang tanggalin ang wallpaper. Siyempre, cheap at baduy ito. Nanatili akong tahimik. Tinitingnan ang kisame, na hindi niya alam ang sikreto, at naisip kong ang baduy na iyon ay mananatili ng eksakto sa panahong kailangan ko. Katrina, sabi ko ng magalang, sinusubukang gawing kalmado ang aking boses. Hindi pa sa iyo ang unit na ito. Hindi pa, madali niyang tinanggap, na para bang ito ay isang pansamantalang proseso at hindi isang katotohanan ng pagmamay-ari, at muling lumingon sa kanyang ina upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa distribusyon ng mga muebles na para bang wala ako roon. Samantala, pumasok si Corazon sa aming master bedroom na may dalang medida. Iniunat ito sa kahabaan ng pader at mabilis na may isinulat sa isang maliit na kuwaderno nang hindi man lang nag-abalang ipaliwanag kung para saan. Nanatili ako sa pintuan na pinapanood ang maliit na palabas na iyon. Nararamdaman ang pag-init at galit sa loob ko, ngunit hindi ko hinayaang lumabas ang damdaming iyon ng maaga. Anumang pagsabog ko sa sandaling iyon ay gagamitin laban sa akin. Patunay ng aking kawalang katatagan at di umano'y kawalan ng kakayahang kumilos ng disente sa pamilyang iyon. Nagsusukat lang kami, Lira. Huwag kang nerbyusin, sabi ng biyenan ko nang hindi lumilingon habang isinusuot ang medida sa kanyang bag. Hindi naman masamang magplano ng maaga. Ang punto ng pagbabago ay nangyari isang ordinaryong hapon. Nang umuwi ako mula sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. Natapos ng maaga ang teknikal na inspeksyon ng mga sahig at natagpuan ko si Marco sa kusina na may hawak na telepono sa tainga. Hindi niya ako narinig na pumasok. Nakatalikod siya sa pinto, nagsasalita sa mataas na tono, malinaw na naiinis, ngunit hindi sa akin, kundi sa taong nasa kabilang linya. Mama, paano mo gustong gawin ko? Ipaliwanag mo sa akin, sabi niya. At sa kanyang boses ay walang pagtutol, kundi ang pagod na pagnanais na matapos na ang isang hindi kanais-nais na usapan. Hindi basta-bastang ililipat ni Lira ang unit sa pangalan ko. May mga karapatan din siya. Nanigas ako sa pasilyo, hawak ang bag na may aking mga plano, at hindi ako gumawa ng isa pang hakbang. Ayokong ang langitnik ng sahig ay magbunyag sa akin ng maaga. May karapatan siya, pero wala siyang kahihiyan. Narinig mula sa speaker ang matalas na boses ng aking biyenan, sapat na malakas para maintindihan ang bawat salita. Magpapakasal na si Katrina sa loob ng ilang buwan. Kailangan niya ng sariling bubong, hindi isang inuupahang lungga. Si Clara rin kailangan ng bumukod. Tama na ang pag-upo-upo niya sa bahay ko. Kayong dalawa ng arkitektong iyan ay may buong unit para sa inyong dalawa. Samantalang pwede sanang magkaroon ng kwarto ang bawat isa sa mga anak ko, kung kahit minsan sa buhay mo ay magpakalalaki ka, at hindi isang underdesaya na kontrolado ng asawa mo. Bumuntong hininga si Marco tulad ng mga taong matagal nang tumigil sa pakikipagtalo ngunit hindi pa rin nangangahas na sumang-ayon ng malakas. Pag-iisipan ko kung paano ito gagawin ng malinis, sabi niya. At iyon ay sapat na para maintindihan ko ang lahat. Nagsimula na siyang mag-isip at tiyak na hindi ito ang unang araw na ginagawa niya iyon. Hindi ako pumasok sa kusina at gumawa ng iskandalo. Hindi ako humingi ng paliwanag doon mismo sa pintuan. Ang 20 segundo ng isang usapang narinig ng patago ay hindi isang tiyak na patunay, kundi isang bitak lamang sa harapan na kailangang imbestigahan ng husto bago magpasya kung gigibain ang gusali o patitibayin ito. Tahimik akong lumabas sa pinto, bumaba sa paradahan, sumakay sa kotse, at tinawagan ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa lungsod na ito, nang higit pa sa pamilya ng aking asawa,
si Mang Efren, ang foreman na kasama kong nagtayo ng 12-12 mga gusaling wasak at minsan ay nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa aking isipan magpakailanman. Ang isang gusali ay hindi bumabagsak sa araw na lumitaw ang bitak, kundi sa araw na napakakaunting tao ang nakapansin nito. Nagkita kami noong hapon ding iyon sa kanyang construction site, sa gitna ng mga andamyo at amoy ng bagong semento, at ikinuwento ko sa kanya ang aking narinig. Tahimik na nakinig si Mang Efren, tumatango paminsan-minsan, at pagkatapos ay sinabi ang pangungusap na siyang nagsimula sa lahat ng sumunod na nangyari. Kung alam mong gigibain nila ang bahay nang wala kang pahintulot, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng basahan, huwag mong hintayin ang mga bulldozer. Pumunta ka sa Registry of Deeds, kunin mo ang mga papel, at alamin kung sino ang tunay na may-ari ng mga pundasyon. Hindi ako naging inosente bago ang pag-uusap na ito. Matagal ko nang napapansin ang kalamigan ng aking biyanan. Nakikita ko kung paano unti-unting lumalayo si Marco. Napagtanto kong ang mga pagbisita ni Corazon ay nagiging mas mapilit. Ngunit ang hapon na iyon ang punto kung saan tumigil ako sa pagbibigay katwiran sa nangyayari bilang mga pagkakataon at tsansa. Hindi ako maghihintay na palayasin ako sa kalye bago ko simulang ipagtanggol ang aking sarili. Nagdesisyon akong kumilos noong gabing iyon, habang gising na nakahiga sa tabi ng lalaking nag-usap tungkol sa aking pagpapalayas kasama ang kanyang ina nang may parehong katahimikan na ginagamit sa pag-uusap tungkol sa paglilipat ng mga muebles. Noong gabing iyon, pagbalik sa bahay matapos bumaba sa kotse at tiyaking tulog na si Marco, nagkulong ako sa banyo, binuksan ang gripo ng tubig at pinahintulutan ang sarili ko sa isang bagay na matagal ko nang hindi pinahintulutan. Ilang minuto ng tahimik at galit na pag-iyak, nakaupo sa gilid ng bathtub, tinatakpan ang mukha ng aking mga kamay. Hindi ako umiyak dahil sa kawalan ng magawa o awa sa sarili, kundi dahil sa galit na dulot ng ideya na ang taong 7 taon kong kasama sa kama ay nagpaplano ng aking kinabukasan kasama ang kanyang ina na para bang ako ay mga durog na bato na handa ng alisin. Binigyan ko ang sarili ko ng eksaktong 5 minuto para doon. Pagkatapos ay naghilamos ako ng malamig na tubig, tiningnan ang aking refleksyon sa salamin at lumabas na kalmado. Nag-transform sa bersyon ng sarili ko na alam na kung ano ang susunod na gagawin. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa isang abogado upang mangolekta ng mga papel kung sakali, tulad ng gagawin ng isang taong naniniwala pa ring mayroon siyang oras. Alam kong nauubos na ang oras. Ang tono ng usapang narinig ko ay hindi nag-iwan ng duda na mabilis ang takbo ng mga pangyayari. At sa halip na mag-ipon ng ebidensya para sa isang hinaharap na paglilitis, nagpasya akong gamitin ang tanging tunay na sandata na mayroon ako. Ang aking propesyonal na kaalaman sa kung paano gumagana ang mga makasaysayang gusali at ang kanilang mga talaan at ang mga kontak na nabuo ko sa lahat ng mga taon na ito sa mga archive, teknikal na opisina at notarya ng Maynila. Ang aming gusali, iyong may mga moldura at matataas na kisame, ay nasa katalog ng mga protektadong ari-arian ng National Historical Commission. Ako mismo, bago kami ikasal, ay nakibahagi sa inspeksyon ng mga pader nito nang mag-utos ang asosasyon ng mga may-ari ng isang teknikal na ulat para sa Structural Integrity Assessment bago ayusin ang bubong. Noon, pinirmahan ko ang dokumento bilang isang independyenteng eksperto at mula sa araw na iyon, ang aking pirma ay nakatala sa file ng ari-arian bilang ang teknikal na responsable sa pagsubaybay sa estado ng ilang mga unit, kabilang ang sa amin, dahil sa isang bitak sa load-bearing wall na natuklasan sa silid na katabi ng aming kwarto. Ang bitak ay totoo, hindi kritikal, ngunit sapat na upang opisyal na mailagay sa mga talaan bilang isang dahilan upang magtatag ng isang espesyal na rehimen na humahadlang sa anumang pagbabago ng pagmamay-ari hanggang sa matapos ang mga gawaing pagsubaybay. Hindi ko kailanman ginamit ang kondisyong iyon para sa personal na layunin. Umiiral ito sa mga archive ng komunidad ng tahimik bilang isang teknikal na formalidad na walang naaalala hanggang sa kailanganin. Ngunit ngayon, gising at nakikinig sa mahimbing na paghinga ng aking asawa, ang mismong taong ilang oras pa lang, ang nakalipas, ay pinag-uusapan ng aking kinabukasan sa likod ko. Naunawaan kong ang formalidad na iyon ay maaaring maging pangunahing biga na susuporta sa gusali habang sinusubukan nilang lansagin ito bawat tisa nang hindi ko namamalayan. Kinaumagahan hindi ako pumunta sa construction site
kahit na mayroon akong mahalagang pulong sa isang kliyente sa aking kalendaryo. Sa halip, nagtungo ako sa archive ng Property Administration, kung saan kilala na nila ako bilang isang eksperto at hiniling ko ang teknikal na file ng aming gusali. In-update ko ang status ng supervision ng unit na nagsasaad na hanggang sa matapos ang bagong inspeksyon ng mga elemento ng istruktura, anumang aksyon sa pagrerehistro sa mga bahagi ng pagmamayari ng unit ay mangangailangan ng aking personal at may bisang kumpirmasyon bilang responsableng espesyalista. Isang ganap na legal na pormalidad, ngunit lubhang hindi komportable para sa mga umaasang gumawa ng isang operasyon ng lihim nang walang mga nakakainis na pirma at selyo. Kasabay nito, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa ganap na naikwento kahit kay Mang Efren. Tumawag ako sa aking sariling maliit na studio, kung saan dumarating ang mga proyekto mula sa buong makasaysayang sentro, at naaalala ko ang isang apartment na binili namin sa murang halaga, 1 taon at kalahati na ang nakalipas sa isang katabing gusali. Ito ay isang maliit at sira-sirang attic studio na binili ko gamit ang sarili kong ipon, ipinangalan sa akin ng eksklusibo, at mula noon ay unti-unti kong inaayos sa aking mga libreng oras. Mas dahil sa propesyonal na hilig kaysa sa isang partikular na layunin. Alam ni Marco ang tungkol sa apartment na iyon, sa isang malabong paraan. Tinitingnan niya ito bilang isang kakaibang kapritsyo ng aking trabaho, tulad ng isang workshop kung saan ang kanyang asawa ay paminsan-minsan ay naglalaro ng renobasyon, at hindi niya ito pinansin. Hindi ito kumikita at wala siyang interes dito. Ilang araw matapos ang pagbisita ko sa archive, tumawag sa akin si Katrina mismo, isang bagay na napakabihira. Karaniwan niyang mas gusto na makipag-usap sa akin, sa pamamagitan ng kanyang ina o direkta sa pamamagitan ni Marco. Makinig ka, gawin natin ang mga bagay ng maayos, sabi niya nang walang paligoy, sa tono ng isang taong kumbinsido na ginagawan ka ng pabor. Alam nating lahat na ang relasyon ninyo ni Marco ay patungo sa annulment. Maaari ka namang umalis ng maayos nang hindi gumagawa ng iskandalo. Tutulungan pa kitang maghanap ng van para sa paglipat. Salamat sa pag-aalala mo sa paglipat ko, sagot ko. Sinusubukang gawing kalmado at medyo nanunuya pa ang aking boses. Ngunit lilipat lamang ako kapag ako na ang nagpasya kung saan at sa anong mga kondisyon. At tiyak na hindi dahil kailangan mo ng agarang gamitin ang aking guest room bilang iyong kwarto. Hindi mo naiintindihan kung gaano kaimportante ang lahat ng ito para sa amin. Nagsimula siyang magsabi, tumataas ang tono. Ngunit dahan-dahan, nang hindi hinihintay na matapos ang kanyang sermon, nagpaalam ako at ibinaba ang tawag, hinahayaan siyang magsalita mag-isa. Ito mismong attic studio na tahimik kong inayos at hindi pinansin sa loob ng 1 taon at kalahati ang naging tunay kong pundasyon sa oras ng kagipitan, ang lugar kung saan maaari akong lumipat anumang oras nang hindi umaasa sa awa o pahintulot ng sinuman. Noong hapong iyon, pagbalik mula sa archive, pinahintulutan ko ang aking sarili sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na huwag matakot sa kinabukasan, kundi planuhin ito ng may kahinahunan at kahusayan, tulad ng isang taong nagpaplano, hindi ng isang pagtakas, kundi ng paglipat sa isang proyektong inihanda ng maaga. Isang gabi, mga 1 linggo matapos ang usapang narinig ko ng patago, si Marco mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa pera. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ginawa niya ito ng walang karaniwang pagkairita, kundi may pagkapagod ng isang taong pagod na sa pagdadala ng isang mabigat na bagay ng mag-isa. Nakaupo siya sa mesa, nakapatong ang ulo sa kanyang mga braso, at inamin sa akin na umutang siya sa trabaho. In-advance ang pera mula sa isang bonus na hindi kailanman binayaran sa kanya. Ang proyektong pinamumunuan niya ay naipit sa yugto ng mga lisensya. Hindi siya direktang humingi ng pera. Ngunit sa kanyang mga salita ay may malinaw na ideya. Ang pagbebenta ng kanyang bahagi sa unit at mabuhay sa pera ng kanyang ina ay mas madali para sa kanya kaysa sa paglutas ng kanyang mga utang sa sarili niyang paraan. Noon ko lubos na naunawaan na hindi lamang ito tungkol sa presyon mula sa aking biyenan. May sariling interes si Marco, napakamakasarili, sa pag-alis sa pinagsamang ari-arian at binigyan lamang siya ng kanyang ina ng perpektong dahilan upang gawin ang kung ano ang matagal na niyang ninanais. Baka pwede nating ibenta ang parte natin kay Katrina at bumili tayo ng mas maliit, sabi niya noon, nakatingin sa mesa at hindi sa akin, malaking tulong sa akin. Kalaunan noong gabing iyon, habang nakatalikod ako sa kanya at nagkukunwaring tulog, biglang sinabi ni Marco sa dilim, halos pabulong, na para bang hindi niya inaasahan na maririnig ko siya. Hoy, paano kung nagkamali ako at hindi ko dapat binuksan ang usapang ito sa nanay ko? Hindi ako sumagot.
Naghihintay na magpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit bumuntong hininga lamang siya at 1 minuto mamaya ay humihilik na. At kinaumagahan, walang bakas ng maikling kislap ng pagdududa na iyon, na para bang hindi ito kailanman umiral. Hindi ako nakipagtalo noong gabing iyon, nagbigay lamang ako ng maikling pag-iisipan ko. Ngunit ang mismong pangungusap na iyon, na sinabi na parang walang anuman sa panahon ng hapunan, ang naging tiyak na kumpirmasyon na hindi na ako maaaring mag-aksaya pa ng oras. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa isang kakaibang dalawang bilis na takbo. Sa labas, walang nagbago. Naghahanda pa rin ako ng hapunan, pumupunta sa mga construction site, at tinitiis ang mga pagbisita ng aking biyenan, na ngayon ay halos araw-araw nang dumarating, nag-iimbento ng mga mas halatang dahilan. Isang araw, nahuli niya ako sa kusina at, habang tinitingnan ang mga kortina, sinabi ng malakas, hindi nakadirekta sa sinuman. Kailangang palitan ni Katrina ang mga basahang ito. Mas maganda ang taste niya. Wala akong sinabi. Hinalo ko ang niluluto kong kaldereta at hinigpitan ang hawak sa sandok. Hindi pa tapos ang plano, at anumang reaksyon ko ay sisira sa lahat bago pa man dumating ang tamang oras. Ilang araw pagkatapos noon, direktang tumawag sa aking cellphone ang aking biyenan, isang napakabihirang pangyayari. Karaniwan niyang mas gusto na kumilos sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang paligoy. Sinabi niya sa akin na nais ng pamilya na magtipon sa linggo para sa isang pampamilyang tanghalian bago magpasya kung ano ang gagawin sa unit. Ang kanyang boses ay masyadong matamis para sa isang taong ilang araw pa lang ang nakalipas ay nagsasalita tungkol sa aking pagpapalayas bilang isang saradong kaso. At ang peking tamis na iyon ay mas nagpaalerto sa akin kaysa sa kanyang karaniwang kabastusan. Siyempre, pupunta ako, sagot ko ng mahinahon. Alam na sa likod ng paanyayang iyon ay may nakatagong bagong pagtatangka na pilitin ako sa publiko sa harap ng mga saksi o upang alamin kung ano ang aking nalalaman. Sa maingay na tanghalian na iyon, puno ng mga pilit ng ngiti at maingat na mga tingin na sinubukan ng lahat na iwasan, walang sinabi si Corazon tungkol sa unit na para bang hindi niya ako tinawagan upang imbitahan sa dahilan ng pag-uusap tungkol sa isang seryosong bagay. At sa dulo lamang, habang hinahatid ako sa pinto, bumulong siya ng isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Magtiis ka lang, mahal. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa kanyang bibig, ang pangungusap na iyon ay hindi tunog ng pag-aalala, kundi isang babala mula sa isang taong nakapagpasya na at naghihintay na lang ng tamang sandali upang isagawa ito. Sa loob, kasabay ng harapan ng normalidad, masigasig kong pinatitibay ang aking mga depensa. Bawat linggo ay dumadaan ako sa archive, nire-renew ang status ng inspeksyon ng unit, kumukonsulta sa isang pinagkakatiwalaang notarya tungkol sa kung ano pang mga legal na hadlang ang maaari kong ilagay sa daan ng isang mabilis na pagbebenta, at patuloy na inaayos ang aking emergency attic studio. Ngayon ay may kamalayan. Alam kung para saan ko ito kakailanganin. Tinutulungan ako ni Mang Efren nang walang maraming tanong sa mga huling pag-aayos. Pinapalitan niya ang mga kable, nag-install ng bagong plumbing, at isang araw, habang hinihigpitan ang huling balbula, sinabi niya ang isang pangungusap na tumatak sa akin. Handa na ang bahay na tanggapin ang may-ari nito ngayon. Kulang na lang ay maging handa ang may-ari na pumasok dito. Ang notarya na nilapitan ko, na nakatrabaho ko na sa mga bagay sa studio, ay si Attorney Beltran, isang payat na babae na may mabilis na mga kilos, halos parang ibon na may salamin na nakasabit sa isang kadena na laging dumudulas hanggang sa dulo ng kanyang ilong. Pinakinggan niya ang aking sitwasyon nang hindi kumikibo ang anumang kalamnan sa kanyang mukha, na para bang nakarinig na siya ng daan-daang katulad na kwento sa kanyang karera. Formal. Tama ka. Ang status ng teknikal na inspeksyon na sinuportahan mo bilang eksperto ay epektibong humaharang sa anumang mabilis na pagrerehistro ng mga bahagi ng pagmamay-ari, sabi niya habang nililipat ang mga pahina ng aking mga dokumento. Ngunit gumagana lamang iyon habang aktibo ang status na iyon. Kung matuklasan ng iyong asawa o ng kanyang ina ang mekanismo ng maaga, susubukan nilang lampasan ito o pipilitin ang asosasyon ng mga may-ari na alisin ang restriksyon ng maaga. Kung gayon, mahalaga na hindi nila malaman, sagot ko. Kung gayon, mahalaga na maghanda ng iba pa para sa pinakamasamang sitwasyon. Pagtatama niya, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito sa gilid ng kanyang blusa. Gagawa tayo ng isang sinumpaang salaysay
ng di pagsang-ayon para sa anumang paglilipat ng iyong bahagi ng ari-arian nang wala ang iyong pisikal na presensya. Pipirmahan nating ito ngayon din at magpapadala ako ng isang opisyal na abiso sa Property Administration na may kopya sa Registry of Deeds upang kahit na subukan nilang alisin ang harang ng mabilis, may maiiwan na nakasulat na bakas na hindi maipapaliwanag ng sinuman bilang isang hindi pagkakaunawaan. Halos 2 oras kaming nagtagal sa kanyang opisina na nagsusulat at pumipirma ng mga papel. At nang lumabas ako sa kalye, sa unang pagkakataon sa maraming linggo, hindi ako nakaramdam ng pagkabalisa, kundi ang malamig at proaktibong katahimikan na nararamdaman ng isang restorer kapag sa wakas ay natagpuan niya ang punto kung saan ilalagay ang unang safety anchor bago lansagin ang isang pader na malapit ng bumagsak. Si Clara, ang bunsong hipag, ay nakakagulat na naging unang nagpakita na hindi niya tinitingnan ang sitwasyon sa parehong paraan ng kanyang ina. Laging may bahagyang mantsa ng tinta sa dulo ng kanyang mga daliri, isang resulta ng kanyang mga taon sa pagtatrabaho sa mga makina ng imprenta, at may ugali siyang magsalita ng mahina, tumitingin sa ibang direksyon, at hindi sa kanyang kausap, na para bang matagal na niyang natutunan na huwag tumawag ng pansin sa isang pamilya kung saan lahat ng pagmamahal at yaman ay napupunta sa panganay na kapatid. Isang araw, dumaan siya sa aking construction site sa dahilan ng isang di sinasadyang pagkikita sa sentro, at nagkape kami sa isang maliit na kapihan malapit sa pader na aking inaayos. Nakausap na ni Mama ang isang abogado tungkol sa inyong unit. Sabi niya matapos ang maraming pag-ikot sa tasa bago maglakas loob na magsalita. Hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo, pero ayokong maging kasabwat sa isang bagay na hindi ko sinasang-ayunan. At bakit mahalaga sa iyo ang lahat ng ito? Tanong ko. Hindi talaga naiintindihan kung bakit niya ipinagkakanulo ang kanyang ina. Dahil pagod na akong maging ang masunuring anak, sagot niya. At sa unang pagkakataon sa buong panahong magkakilala kami, tumigas ang kanyang boses. Buong buhay na si Mama ang nagdedesisyon para kay Katrina. At ginagamit niya ako para takpan ang mga butas kapag kulang sa pera o kakayahan si Katrina. Gusto ko ring magkaroon ng sarili kong buhay. Gusto kong patunayan na anak din ako, at hindi lang isang libreng accessory ng aking ate. Pinasalamatan ko siya sa kanyang katapatan. Ngunit hindi ko ibinahagi sa kanya ang mga detalye ng aking plano. Kung mas kaunti ang mga taong nakakaalam ng mga mekanismo, mas malinis na gagana ang sistemang aking itinatayo. Noong hapon bago ang araw ng mga kahon, lahat ng elemento ng aking depensa ay nasa lugar na. Ang teknikal na harang sa unit ay na-renew at nasilyuhan sa Registry of Deeds. Ang attic studio ay ganap ng handa para tirhan, at ang babala ng notarya tungkol sa ilegalidad ng anumang lihim na paglilipat ay sinuportahan ng opisyal na abiso na itinatago ko sa aking folder kasama ng mga plano. Ang mismong folder na kinabukasan ay lilitaw na pipi sa ilalim ng sulat ng aking biyenan sa maruming aspalto sa harap ng gate. Ang huling hakbang noong araw na iyon ay ang pagtawag kay Mang Efren. Hiniling ko sa kanya na ihanda ang unit para sa aking paglipat, hindi sa teorya, kundi literal para sa susunod na umaga. Natingnan kung gumagana ang kuryente at tubig, nadalhin ang mga pangunahing muebles, at iwanan ang susi sa ilalim ng isang partikular na bato sa pasukan, tulad ng ginagawa namin noon sa mga construction site na kailangan naming pasukin bago pa man ito opisyal na buksan. Hindi siya nagtanong, sinagot lamang niya ako ng maikli sa telepono. Sige, huwag kang mag-alala, at iyon ay sapat na para maintindihan ko. Tunay ngang mayroon akong reserbang susuporta sa akin kapag nagsimulang bumagsak ang harapan ng aking sariling pamilya. Gabi na, habang inihahanda ko ang folder na may mga dokumento para sa susunod na araw, saglit na tumunog ang telepono na may mensahe mula kay Clara, maikli at direkta. Sinabi ni Mama kay Katrina na bukas ay maayos na ang lahat. Mag-ingat ka. Sinagot ko siya ng isang salita lang. Salamat. Ibinaba ko ang cellphone. Alam na tapos na ang oras ng pag-iisip. Ngayon alam ko na ang katapusan ay bukas na. At gaano man kakaiba, mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang kawalan ng katiyakan ay laging mas nakakatakot kaysa sa pinakamahirap, ngunit predictable na araw. Sa pagtulog ko noong gabing iyon sa tabi ng lalaking nagpasya na kung paano ako aalisin, wala akong naramdamang takot para sa kinabukasan. Sa tingin ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hinihintay ko ito ng may kuryosidad, na may parehong kuryosidad na hinihintay ng isang restorer, ang sandali ng pag-alis ng mga andamyo upang makita ng lahat kung ano ang nakatago sa likod. Kinaumagahan,
Pumasok ako sa trabaho tulad ng dati. Hinalikan si Marco sa pisngi, nang walang anumang salita tungkol sa notarized affidavit na dala ko sa aking bag. At bumalik ako upang matagpuan ang mga kahon na iyon na may pinalitang kandado ng ibang mga kamay at may sulat na, ayon sa kanila, ay magiging abo sa aking buhay. Itinago ko ang sulat sa aking bulsa, hindi bilang isang tropeyo, kundi bilang isang ebidensya na kakailanganin ko. Kinuha ko ang aking laptop bag mula sa sahig at, sa halip na maupo sa gilid ng kalsada at pagmasdan kung paano inempake ng iba ang aking buhay, tinawagan ko ang numero ni Atty. Beltran. Sumagot siya sa ikalawang ring na para bang hinihintay niya ang aking tawag. Ang affidavit of non-consent ay opisyal ng naproseso ng Property Administration kaninang umaga. May kopya sa Registry of Deeds. Sabi niya bilang pagbati. Kung subukan nilang magsagawa ng anumang bentahan ng wala ka, automatikong haharangin ng dokumento ang proseso sa yugto ng validation. Dala mo ba ang certified true copy at ang sertipiko ng teknikal na inspeksyon ng ari-arian? Salamat. Maikli kong sagot. Itinago ko ang telepono at itinaas ang tingin sa mga bintana ng aming unit na hindi nagaanong sa amin kung saan may ilaw at gumagalaw na mga anino. Sumakay ako sa elevator. Malinaw na nagtipo ng buong pamilya base sa matinis na tawa ni Katrina at sa hindi maikakailang tono ni Corazon na nag-uutos. Hindi ako kumatok. Binuksan ko lang ang pinto gamit ang aking susi na walang sino mang nag-abalang hingin at pumasok ako sa sala. Sa mismong espasyong iyon na may mga moldura na ako mismo ang nag-ayos gamit ang sarili kong mga kamay sa gabi, nandoon silang tatlo. Si Marco sa tabi ng bintana, iniiwasan ang tingin sa akin. Si Corazon sa sofa na may anyo ng isang hostess na tumatanggap ng mga bisita sa sarili niyang bahay at si Katrina sa tabi niya. Naglilipat ng mga pahina ng isang katalog ng muebles sa tablet na may propesyonal na kilos. Wala si Clara at iyon ay nagpaalerto sa akin. Karaniwan siyang nananatili malapit sa kanyang ina at hindi kailanman lumiliban sa isang mahalagang sandali ng pamilya. At anong ginagawa mo rito? Tanong ni Corazon. Mas nagpapatunay ng isang katotohanan kaysa nagtatanong, habang ibinababa ang cellphone. Malinaw naming sinabi sa sulat na huwag ka nang babalik. Nabasa ko ang sulat, sagot ko, inilapag ang bag sa mesa at inilabas ang aking folder. Tulad ninyo, marahil ay mababasa ninyo ito sa lalong madaling panahon. Hindi ako naglabas ng mga mapanumbat na talumpati. Hindi ako sumigaw tungkol sa pagtataksil o nagpakumbaba na nagpapaliwanag kung bakit may karapatan akong mapunta sa sarili kong bahay. Sa halip, tahimik kong inilapag sa mesa sa harap ni Corazon ang certified true copy ng affidavit, ang sertipiko ng status ng inspeksyon ng unit, at ang liham mula sa Property Administration na nagkukumpirma na anumang aksyon sa pagrerehistro sa mga bahagi ng pagmamayari ay sinuspinde hanggang sa matapos ang structural review ng gusali. Ang tatlong dokumento ay bumagsak na bumubuo ng isang perpektong pamaypay at tumahimik ang sala. Iyong espesyal na katahimikan na nangyayari kapag biglang sobra na ang mga salita. Kinuha ni Corazon ang unang papel, binasa ito ng mabilis, at nakita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ano itong kapirasong papel na ito? Tanong niya. Bagaman sa tono ng kanyang boses, malinaw na naiintindihan niya kung ano ang nakasulat. Nangangahulugan iyan na ang unit na ito ay hindi maaaring ibenta o i-donate. Hindi maaaring palitan ng may-ari hanggang sa personal kong alisin ang harang na ito. Sagot ko sa isang monotonong boses. Sa parehong tono na ginagamit ko sa pagpapaliwanag sa mga kliyente kung bakit hindi maaaring magtipid sa mga pundasyon. At aalisin ko ito kapag itinuring kong angkop at tiyak na hindi sa ilalim ng banta ng mga sulat na itinapon sa aspalto. Ibinaba ni Katrina ang tablet, yumuko, at inagaw ang dokumento mula sa kanyang ina. Ang kanyang mga daliri na puno ng manipis na singsing ay bahagyang nanginginig habang binabasa ang mga linya, na para bang inaasahan niyang sa pangalawang pagbasa ay hindi na magiging ganoon katindi ang teksto. Legal ba ito? Tanong niya. Tumitingin sa akin at pagkatapos ay sa papel, na para bang inaasahan na sa anumang sandali ay aaminin kong ito ay isang biro. Oo. Halos handa na kami para sa kasal. May petsa na kami. Naabisuhan na ang mga bisita. Naiisip mo ba na sinisira mo ang isang bagay na higit pa sa isang problema sa pabahay? Ang kasal mo ay hindi ko sinisira, sagot ko. Ang kasal mo ay maaari lamang masira ng katotohanang malalaman ng iyong magiging asawa kung ano ang handang gawin mo at ng iyong ina upang makakuha ng isa pang silid.
Walang kasalanan ang mga dokumento, ipinapakita lamang nila ang katotohanan. Ganap na legal, pagpapatuloy ko, ngayon ay nakadirekta kay Corazon. Ako ang arkitektong responsable sa pagpapanatili ng gusaling ito. Ang aking pirma ay nasa file ng gusali, bago pa man nagpasya ang ina mo na ang unit na ito ay para sa inyong dalawa. Ang bitak sa load-bearing wall ay hindi isang imbensyon. Umiiral ito talaga. Ang nangyayari ay hanggang ngayon ay walang gumamit ng protocol na ito para sa kung ano ang silbi nito. Ngayon, mukhang gagamitin ko na ito. Si Marco, na hanggang noon ay tahimik sa tabi ng bintana, ay sa wakas ay lumingon. At sa kanyang mukha ay hindi galit ang mababasa, kundi ang pagkalito ng isang lalaking umaasa sa isang malinis at walang sakit na operasyon at natagpuan na ang kanyang biktima ay mas armado kaysa sa kanyang inaakala. Lira, bakit mo ginagawa ito? Nagsimula siyang magsabi, ngunit natigilan ng hindi makahanap ng mga salita. Hindi ko naman balak na iwan ka sa kalye na wala ang iyong mga gamit. Magkakaroon tayo ng kasunduan. 3 buwan na kayong naghahanap ng kasunduan, pinutol ko siya. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ninyo ako isinama. Ang kasunduan ay kapag nag-uusap ang dalawang panig, hindi kapag ang isang panig ay naglalabas ng mga gamit ng isa sa kalye at binablock ang mga credit card. Si Corazon, na nakabawi mula sa unang gulat, ay sinubukang bawiin ang kontrol sa kanyang paraan sa pamamagitan ng pagtaas ng boses at may kayabangan. Sinasadya mo ba ang lahat ng ito upang hiyain kami bago ang kasal ni Katrina? Sigaw niya habang tumatayo mula sa sofa. Nagpapanggap kang inosente, isang masunuring manugang, at sa lahat ng panahong ito ay may binabalak ka sa likod namin. Hindi ako nakialam sa plano ninyo, sagot ko ng mahinahon. Tiniyak ko lang na mayroon akong legal na suporta bago kumilos, isang bagay na wala kayo. Ang pagkakaiba ay nagpasya kayong gawin ito ng lihim at ilegal, at ginagawa ko ito ng harapan at ayon sa batas. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto sa kalye at pumasok si Clara sa sala. Tila naghihintay siya sa labas, nakikinig sa bahagyang bukas na pinto, at batay sa desididong ekspresyon sa kanyang mukha, sapat na ang narinig niya upang makagawa ng isang tiyak na desisyon. Mama, tapos na, sabi niya. Tumayo sa tabi ko at hindi sa tabi ng kanyang ina, tulad ng inaasahan ayon sa hierarkiya ng pamilya. Sinabi ko sa iyo na hindi ito maaaring gawin. Naiisip mo ba na kung hindi sinigurado ni Lira ang kanyang sarili at umalis na lang kagabi, isinubo mo tayong lahat sa kasong estafa? Ang estafa ay hindi lang nangyayari sa mga pelikula. Ito ay isang tunay na krimen na may parusang kulong. Kaninong panig ka ba? Sigaw ni Katrina. Lumingon sa kanyang kapatid na may tunay na pagtataka, na para bang ang ideya na may hindi sumusuporta sa kanyang pagnanais na makuha ang unit ay hindi maisip. Sa panig ng sentido common, sagot ni Clara. Isang sentido common na tila matagal nang nawawala sa pamilyang ito. Tiningnan ni Corazon ang isang anak, at pagkatapos ay ang isa pa, at sa unang pagkakataon sa buong usapan, may lumitaw na parang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa mga dokumento sa mesa, kundi dahil ang kanyang sariling pamilya ay nabibiyak sa harap niya at pabor pa sa akin. Sige, sabi niya sa wakas, tinitimbang ang kanyang mga salita na para bang muling sinusuri ang sitwasyon. Sabihin nating mayroon ka nitong kapirasong papel, ngunit ang harang na ito, sa pagkakaintindi ko, ay pansamantala habang tumatagal ang inspeksyon. At ano ang mangyayari kapag natapos na ang inspeksyon at naayos na ang lintik ninyong bitak? Maganda ang tanong, matalas, eksakto ang inaasahan ko, at sinagot ko ito ng may parehong kahinahunan tulad ng sa lahat. Ang inspeksyon ay tatagal ng eksakto sa panahong kailangan para sa isang kumpleto at masusing pagsusuri sa estado ng ari-arian, sabi ko. At maniwala kayo, mas kilala ko ang estado ng gusaling ito kaysa sino man sa gusaling ito. Bukod dito, mayroon akong mga matibay na dahilan upang maniwala na ang isang mas malalim na inspeksyon ay magbubunyag ng mga karagdagang salik na magiging dahilan upang ang estadong ito ay hindi maging pansamantala, kundi isang bagay na mas permanente. Sinasadya kong iwasan na banggitin ang fresko na nasa ilalim ng wallpaper sa silid na itinuturing na ni Katrina na kanyang kwarto. Hindi ko pa nilalaro ang barahang iyon. At ang paglalaro nito ng maaga ay nangangahulugan ng pagbibigay sa kaaway ng pagkakataong maghanda. Si Marco, na hanggang noon ay sinubukang manatili sa labas ng direktang sagupaan, ay biglang nagsalita muli. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kanyang boses ay nagpahayag ng tunay na pagkalito, walang pagkukunwari. Hoy,
At ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Tanong niya sa akin ng mahina, diretsyong nakatingin sa akin at hindi sa kanyang ina, na para bang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay naalala niyang hindi lang ako isang hadlang sa usapin ng pabahay, kundi ang taong ilang taon na niyang kasal. Sa atin, ulit ko, at sa tanong na iyon ay umalingaw-ngaw ang lahat ng pait ng mga nakaraang linggo. Tapos na tayo noong gabing pinag-usapan mo ang aking pagpapalayas, kasama ang iyong ina sa halip na kausapin ako. Mula ngayon, magkakaroon ng annulment, isang paghahati ng ari-arian, at malamang isang usapan sa aking abogado tungkol sa isang kontrademanda para sa moral damages. Iyon ay kung hindi magkakaroon ng matinong pag-iisip ang pamilya mo. At ikaw at ititigil ninyo ito ngayon din, Corazon. Sa pagkarinig sa salitang annulment na binigkas ng malakas at walang bakas ng pagdududa, tila nagising si Corazon mula sa kanyang pansamantalang pagkatulala at muling sumalakay, ngunit sa ibang tono, mas maingat. Sinusubukan ang sitwasyon. Lira, sabi niya. Tinatawag ako sa aking pangalan sa unang pagkakataon sa buong usapan, sa halip na tukuyin ako bilang iyon o siya. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap ng mahinahon nang walang mga papel? Sa huli, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagiiwan ng mga gamit ng isang tao sa kalye na may sulat na nagsasabing, mawala ka na. Sagot ko. Ang pamilya ay nag-uusap bago magdesisyon, hindi pagkatapos. Kaya hindi ko razon, walang mga mahinahong usapan na walang papel. Sa ngayon, ang mga papel ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Kinuha ni Corazon ang telepono at nagdial ng isang numero sa harap ko na parang gustong ipakita na mayroon din siyang mga mapagkukunan. Ngunit nang marinig siguro ang voicemail, ibinaba niya ito ng may inis at lumingon sa akin na may bagong tono, halos nagmamakaawa. Naiisip mo ba kung ano ang ginagawa mo sa pamilyang ito? Tanong ni Katrina. Nerbiyos na siya. Magpapakasal siya sa loob ng ilang buwan. At ngayon ay darating ka na may ganito. Naiisip ko na ginagawa ko ang eksaktong bagay na sinubukan ninyong gawin sa akin, gamit lamang ang mga legal na paraan. Sagot ko. Ang tanging pagkakaiba ay hindi ako nagiiwan ng mga sulat sa aspalto. Kinuha ko ang mga papel, isinilid sa folder, iniwan lamang kay Corazon ang kopya ng affidavit bilang alaala, kung tawagin ko man ito sa isip ko, at nagtungo sa pinto, sinamahan ng mabigat na katahimikan ng isang sala, kung saan 5 minuto pa lang ang nakalipas, ay naghahari ang katiyakan ng isang madali at tahimik na tagumpay, laban sa nakakainis na manugang. Sa pinto, inabutan ako ni Clara. Sandali, sabi niya. Binababa ang kanyang boses. Hindi ko sinabi lahat sa loob sa harap ni Mama. Kung sigurado siyang magiging maayos ang lahat, hindi ito dahil sa wala. May kilala siyang notarya sa ibang lugar. Tila nangako ito sa kanya na tutulungan siyang gumawa ng isang donasyon na may retroactive dates kung sakaling mabigo ang pangunahing plano. Narinig ko ito nang di sinasadya noong nakaraang linggo. Ngunit hindi ako sigurado kung seryoso. Hanggang sa nakita ko ang iyong mga papel ngayon. Ang balitang ito ay hindi ako ganap na nagulat. Pinaghihinalaan kong hindi titigil si Corazon sa unang pagkabigo. Ngunit ang marinig ito ng malakas, at mula pa sa bibig ng kanyang sariling anak, ay isang malaking dagok na nagpaalala sa akin na ang digmaan, na akala ko'y halos panalo na noong hapong iyon, ay sa katunayan ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa pagsasabi mo sa akin. Sagot ko. Binabago nito ang lahat. Habang pababa sa elevator, napagtanto ko na mula sa sandaling iyon, ang depensibong taktika dati ang teknikal na harang, mga affidavit, mga sertipiko, ay hindi na sapat. Kung totoong may korap na notarya si Corazon na handang pekein ang petsa ng mga dokumento, hindi na sapat ang pagharang sa operasyon. Kailangang magbigay ng isang malakas na suntok upang iwanan ng pamilya na walang anumang paraan ng pagtakas sa labas ng batas. Hindi ako umuwi sa bahay, o sa halip, sa lugar na formal pa ring aking tirahan. Sa halip, pumunta ako sa aking bagong attic studio, kung saan inilagay na ni Mang Efren ang mga pangunahing muebles at binuksan ang kuryente tulad ng ipinangako niya noong bisperas. Sinalubong ako ng bahay ng amoy ng bagong pintura at ng tapat na katahimikan na tanging sa mga lugar lamang kung saan wala pang nagkakaroon ng pagkakataong magsinungaling. Lumalabas na hinihintay ako ni Mang Efren. Nakaupo sa pasimano ng bintana na may dalang thermos, walang balak na umalis hanggang sa masigurong maayos ako. Kumusta? Tanong niya. Inaalok ako ng isang baso ng kape. Lumipas na ba ang bagyo? Ang unang round ay sa akin. Sagot ko. Umupo sa tabi niya sa pasimano na amoy pa rin ng barnis. Pero pakiramdam ko hindi sila titigil.
Mukhang may sariling notarya ang biyenan ko, handang pekein ang petsa ng mga papel. Nanahimik si Mang Efren, pinag-isipan ng balita nang may parehong kasigasigan na ginagamit niya sa pag-inspeksyon sa isang basag na pader bago magpasya kung susuportahan ito o gigibain. Kung gayon, hindi lang abogado ang kailangan mo, sabi niya sa wakas, kundi isang taong nakakaintindi sa mga ganitong balak na pamemeke ng dokumento. May kilala ako, isang dating investigador ng NBI, si Ginoong Santos, na ngayon ay nagtatrabaho ng mag-isa na sinusuri ang mga malalaking real estate deal at mga kakaibang kalokohan. Ibibigay ko sa iyo ang numero niya. Tumango ako, nararamdaman kung paano pansamantalang umurong ang pagod ng mga nakaraang linggo, nagbibigay daan sa isang bagay na parang instinct ng isang mangangaso, ang parehong pakiramdam na nararanasan ko sa construction site kapag natutuklasan ko ang isang problema sa istruktura, tamang-tama sa oras upang maiwasan ang pagbagsak ng buong gusali. Kinaumagahan, tinawagan ko ang numerong ibinigay sa akin ni Mang Efren at narinig sa kabilang linya ang kalmado at medyo pagod na boses ng isang taong sanay na sa propesyonal na pakikitungo sa mga kasinungalingan ng iba nang hindi nagpapakita ng emosyon. Siya si Ginoong Santos, isa siyang pandak at matipunong lalaki na may napakaikling kulay abong buhok at matalim na tingin ng isang taong matagal nang nagsanay na maghanap ng mga bitak kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng makinis na ibabaw. Isang oras makalipas, nakaupo na kami sa isang kapihan, malapit sa aking studio, at pinakikinggan niya ang aking kwento ng may atensyon. Paminsan-minsan ay nagsusulat sa isang kuwaderno. Ang pamemeke ng petsa ng isang donasyon ay hindi isang madaling panlilinlang, paliwanag niya nang matapos akong magsalita. Karaniwan, ginagawa ito sa tulong ng isang notarya na walang scruples na gumagamit ng mga lumang porma o pinipeke ang notarial protocol. Kung alam mo ang pangalan ng notarya o kahit man lang ang opisina, maaari kong suriin kung mayroon siyang katulad na mga kaso. Ang mga ganyang tao ay hindi kailanman ginagawa ang isang bagay na tulad nito sa unang pagkakataon. Sa ngayon, hindi ko alam ang pangalan niya, pag-amin ko. Pero sa palagay ko ay malalaman ko sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng aking hipag na sa ngayon ay tila nasa panig ko. Kung gayon, ipinapayo kong magmadali ka, sabi ni Ginoong Santos, isinara ang kuwaderno. Kung nakita ng iyong biyenan na sarado na ang pangunahing daan, kikilos siya ng mabilis bago ka pa magkaroon ng pagkakataong takpan ang kanyang daan palabas. Ang mga taong ganyan ay laging may plan B, ngunit halos hindi kailanman may plan C. Kung puputulin natin ang pangalawang labasan, wala siyang ibang pagpipilian, kundi tanggapin ang pagkatalo o labagin ang batas ng lantaran at sa liwanag ng araw na magiging isang purong krimen na. Sa pagitan ng mga tawag kay Ginoong Santos, nagkaroon ako ng oras na i-dial ang isa pang numero, ang numero ng isang dating kaklase sa kolehiyo, si Rina, na ngayon ay nagtatrabaho bilang eksperto sa Departamento ng Pamanang Pangkasaysayan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga sining at nakasama ko sa ilang mga proyekto ng rehabilitasyon sa sentro. Rina, may profesional na tanong ako, sabi ko. Sinusubukang gawing parang karaniwan lang, na para bang humihingi ng payo para sa trabaho. Kung sa isang pribadong apartment, sa ilalim ng ilang patong ng wallpaper, ay matuklasan ng isang piraso ng lumang mural mula sa ika-19 na siglo na dokumentado ngunit hindi kailanman opisyal na idineklara. Ano ang proseso upang kilalanin ang makasaysayang halaga ng ari-arian nang may retroactive effect kapag natuklasan na ito? Depende sa kung gaano katibay ang dokumentasyon, sagot ni Rina matapos ang isang maikling paghinto, at sa tunog sa likuran, tila may tinitingnan siya sa kanyang mesa. Kung mayroong photographic record at isang ulat na may petsa mula sa isang accredited na eksperto. At ikaw, kung hindi ako nagkakamali, ay isang accredited na eksperto. Kung gayon, maaaring hilingin na suriin ng isang komite ang kaso sa pamamagitan ng agarang proseso. Kung paborable ang desisyon, ang espasyo ay magkakaroon ng katayuan bilang isang important cultural property halos kaagad. At anumang gawain na maaaring makasira sa ari-arian, kabilang ang mga renobasyon, paggiba ng mga pader, at kung minsan, kahit na ang mga pagbabago sa pagmamay-ari habang tumatagal ang mga hakbang sa proteksyon, ay ipinatitigil hanggang sa magpasya ang komite. Pinakinggan ko siya, nararamdaman kung paano nabubuo sa aking isipan ang isang malinaw na plano ng pagkilos, halos arkitektural. Isang plano na masyadong maaga pa
upang aminin sa aking sarili ng malakas. Salamat Rina, sabi ko. Baka magpadala ako sa iyo ng ilang napaka-interesanteng litrato sa lalong madaling panahon. Kailan mo man gusto, tawa niya. Lagi mong dinadala ang mga pinakakakaibang kaso. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang abala ngunit masusing pangangalap ng datos. Si Clara, na nagkunwaring, ay halos gabi-gabi nagsusulat sa akin upang ipasa ang mga piraso ng usapang naririnig niya sa bahay. Si Corazon, sa katunayan, ay gumawa ng ilang mga tawag sa telepono na tinatawag ang kanyang kausap na sir at may malaking paggalang, isang bagay na napakabihira sa kanya kapag nakikipag-usap sa kanyang mga kakilala. Isa sa mga gabing iyon, biglang inamin sa akin ni Clara na bukod sa lahat ng ito, nagsimula na siyang maghanap ng isang inuupahang silid sa Mandaluyong. Gusto kong umalis sa bahay ni Mama sa lalong madaling panahon matapos ang gulong ito, isinulat niya. At hindi ito dahil sa iyo, para malaman mo. Napagtanto ko lang na hanggat nakatira ako sa ilalim ng kanyang bubong, magiging walang hanggang utusan ako ng kanyang mga kapritsyo sa halip na mamuhay ng sarili kong buhay. Ang iyong kwento ay parang gumising sa akin. Sumagot ako ng maikli ngunit tapat. Masaya ako para sa iyo. Karapat-dapat kang magkaroon ng isang pintuan na bubuksan mo lamang sa kung sino ang gusto mo. Si Katrina, tila, ay nag-aalangan sa pagitan ng pagkalito at pagkairita. Nalaman ng kanyang kasintahan ang tungkol sa iskandalo mula sa mga karaniwang kaibigan at nagsimulang magtanong ng mga hindi komportabling tanong tungkol sa kung saan eksaktong magmumula ang kanilang magiging bahay. At ayon kay Clara, sa unang pagkakataon mula nang maging engaged sila, ang lalaki ay hindi na mukhang nahuhumaling, kundi talagang nag-aalala. Kinaumagahan, sa kabila ng bagyo sa aking personal na buhay, nagpasya akong pumunta sa construction site. Hinihintay ng palasyo ang aking desisyon tungkol sa pundasyon, at ang trabaho, gaano man kakaiba, ay naging pinakamahusay na gamot laban sa pagkabalisa ng insomnia. Ang foreman, nang makita ang aking mga eye bags, ay nagtanong kung maayos lang ako, at sinabi ko lang na masama ang tulog ko nang hindi pumapasok sa mga detalye ng digmaang pampamilya na nagaganap kasabay ng konstruksyon. Nakatayo sa mga andamyo, tinitingnan ang pinatibay na mga pundasyon mula sa nakaraang araw. Natagpuan ko ang aking sarili na iniisip na ang aking sariling buhay ay dumadaan ngayon sa parehong yugto. Ang luma at bulok na pundasyon ng aking relasyon ay hindi na kayang suportahan ang bigat. At ang tanong ay hindi kung babagsak ang istruktura, kundi kung magkakaroon ako ng oras na maglagay ng mga bagong haligi sa ilalim ko bago bumagsak ang lahat sa akin. Sumulat sa akin si Marco ng ilang beses ng mga maikli at nagmamadaling mensahe kung saan naghahalo ang mga paghingi ng tawad at pagtatangkang makipag-areglo sa labas ng korte nang walang mga abogado. Ngunit hindi ko sinagot ang alinman. Naglilimita lamang sa isang maikling, para sa anumang bagay, kausapin mo ang aking mga abogado. Alam kong anumang usapan sa labas ng legal na paraan ay gagamitin nila laban sa akin upang sabihing naayos na namin ito bilang pamilya. Ang pinaka hindi inaasahan ay ang tawag mula kay Paulo, ang kasintahan ni Katrina, na hanggang noon ay halos 2 pangungusap lamang ng paggalang ang naipagpalit ko sa mga tanghalian tuwing linggo. Ang kanyang boses ay tensyonado, na para bang matagal siyang nag-isip bago i-dial ang aking numero. Pasensya na kung direkta kitang tinawagan. Nagsimula siyang magsabi. Ibinigay sa akin ni Clara ang iyong telepono. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang nangyayari. Iba ang sinasabi sa akin ni Katrina, at iba ang sinasabi ng kanyang ina, at wala akong alam mula sa iyo. Ikinuwento ko sa kanya ang sitwasyon ng walang emosyon, at nang hindi nagbibigay ng detalye tungkol sa fresko. Ipinaliwanag ko na binili at inayos namin ang unit ng hati, na ang pagtatangkang ilipat ang pangalan nito sa likod ko ay hindi isang hindi pagkakaunawaan ng pamilya, kundi isang pagtatangkang hindi nararapat na pag-aari, at mayroon akong mga papel na nagpapatunay nito. Naiintindihan ko na, sabi niya matapos ang isang mahabang katahimikan. Ang problema ay akala ko magpapakasal ako sa isang tao, hindi sa isang pamilya na nagnanakaw ng mga gamit ng iba. Salamat sa pagiging tapat mo. Hindi niya sinabi na ikakansela niya ang kasal. Ngunit sa tono, malinaw na ang usaping iyon ay mas nag-aalala sa kanya ngayon kaysa sa pagpili ng kulay ng wallpaper. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang tao mula sa bilog ni Corazon na nagsimulang magduda sa kanyang bersyon ng mga pangyayari at ginawa niya ito sa kanyang sarili, hindi dahil pinilit ko siya.
Sa lahat ng mga mensahe, may isa na halos sagutin ko. Naaalala mo ba noong sabay nating pinili ang mga kortinang ito bago nangyari ang lahat? Sa isang sandali, may nanginig sa loob ko. Sinalakay ako ng mainit at halos nakalimutang alaala ng lalaking pinakasalan ko, hindi dahil sa interes, kundi dahil sa pag-ibig. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Iniwan ko ang aking daliri na nakalutang sa screen, ngunit pagkatapos ay naalala ko ang sulat sa aspalto at ang nablock na credit card. Ibinaba ko ang cellphone at hindi sumagot. Ang nostalgia ay hindi isang dahilan kapag nakataya ang bubong na tinutulugan mo. Sa ika-4 na araw, tinawagan ako mismo ni Ginoong Santos at sa tono ng kanyang boses, agad kong napagtanto na may dala siyang mabigat na balita. Natagpuan ko na, sabi niya. Ang notarya na may apelyidong ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng iyong hipag ay talagang sangkot sa 2 halos magkatulad na kaso sa mga nakaraang taon. Sa parehong pagkakataon, natapos ang kaso sa wala, ngunit tulad ng sinasabi, may nananatiling bakas. At sa Integrated Bar of the Philippines, mayroon na siyang record. Kung subukan ng iyong biyena na gawin ang panlilinlang sa kanya, magkakaroon tayo ng sapat na dahilan upang humiling ng isang formal na audit mula sa Korte Suprema at isang audit na hihilingin ko bilang isang independenteng consultant. Ito ay mag-aalis sa iyo ng anumang hinala na ito ay isang personal na paghihiganti. Kung gayon, maghihintay tayo, sabi ko, nararamdaman kung paano muling bumabalik sa akin ang malamig at proaktibong katahimikan. Maghihintay tayo at maghahanda, pagtatama niya. Ang pasibong paghihintay ay hindi bagay sa iyo. Nakikita ko kung ano na ang nagawa mo. Iminumungkahi kong ihanda na natin ang demanda ng maaga upang sa sandaling kumilos sila, handa na ang ating kontra-atake sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iisip kung kailan wala na tayong oras. Ano ang partikular mong iminumungkahi? Tanong ko. Bukas ng umaga, magrerehistro ako ng isang formal na konsultasyon sa Office of the Bar Confidant na humihiling na suriin ang partikular na notarya na iyon para sa posibleng mga irregularidad sa mga talaan ng nakaraang taon. Sabi niya, medyo matatagalan sila. Ngunit ang simpleng katotohanan na mayroong isang opisyal na konsultasyong isinampa ay karaniwang sapat na upang palamigin ang loob ng pinakamatapang. Kakaunti ang handang isugal ang kanilang lisensya para sa isang operasyon lamang. Samantala, dapat mong isumite ang kahilingan para sa isang agarang pagsusuri sa mural na sinabi mo sa akin. Kung makumpirma ang sinasabi mo, magbibigay iyon sa iyong bahay ng isang karagdagang proteksyon na mas malakas. Isang pader kung saan sasabog ang sinumang notarya. Gaano man siya kakorap, napangiti ako ng hindi sinasadya. Sa pagkarinig kung paano 2 profesional na hindi magkakilala, isang dating investigador at isang matandang kaibigan mula sa Heritage Commission, ay nagpapayo sa akin ng hiwalay na gawin ang eksaktong parehong bagay, salakayin ang mga pundasyon ng balak. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking bagong attic studio na may katiyakan na malapit na akong harapin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng away pamilya para sa mga metro kuwadrado. Ang paparating ay isang banggaan ng mga tren kung saan nakataya hindi lamang ang isang apartment, kundi ang reputasyon, ang kalayaan, at marahil kahit na ang hinaharap ng ilang mga tao, kabilang na ang mga tulad ni Clara na pumanig sa akin, hindi dahil sa interes, kundi dahil sa dangal. Gabi na nang makatanggap ako ng tawag mula kay Clara. Hating gabi na halos, nanginginig ang kanyang boses. Bukas, pupunta si Mama sa notarya na iyon, sabi niya sa isang bulong, na para bang natatakot siyang marinig kahit sa likod ng saradong pinto ng kanyang silid. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Gusto niyang magmadali bago ka pa makapagsampa ng isa pang legal na hakbang. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman kung paano naninikip ang lahat sa loob ko sa isang buhol ng purong determinasyon. Salamat sa babala, sagot ko. Ngayon, mayroon akong eksaktong isang gabi upang maghanda ng husto para sa bukas. Halos hindi ko pa naibababa ang cellphone nang may kumatok ng mahina sa pinto. Hindi si Mang Efren na sa mga oras na iyon ay bumaba na sa baba upang itago ang kanyang mga kasangkapan. Si Marco iyon. Sa paano man, nalaman niya ang aking bagong address kahit na hindi ko ito ibinigay sa sinuman sa kanyang pamilya. Nakatayo siya sa pintuan, magulo ang buhok, walang Amerikana, na para bang tumakbo siya mula sa bahay ng nagmamadali at hindi siya mukhang handang makipag-away, kundi tila nawawala. Paano mo ako natagpuan? Tanong ko, nang hindi man lang nag-abalang papasukin siya. Sinabi sa akin ni Clara,
Pag-amin niya, tumitingin sa ibabaw ng aking balikat sa loob ng apartment at malamang na nakikilala ang ilang mga muebles na binili ko para sa aming kwarto na dinala ko rito. Marami siyang sinasabi kamakailan na hindi ko inaasahan sa kanya. Kamakailan, ginagamit niya ang sarili niyang ulo para mag-isip. Pinutol ko. Anong kailangan mo, Marco? Pagod na ako. At mayroon akong komplikadong araw bukas. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa para sa atin. Sabi niya ng mahina. Hindi para kay Mama o kay Katrina. Para sa atin. Alam kong nagkamali ako. Alam kong hindi kita ipinagtanggol noong dapat, pero tinitingnan pa rin kita bilang asawa ko, hindi bilang kalaban sa isang paglilitis. Tinitigan ko siya, tinitingnan ang lalaking minsan kong minahal, na ngayon ay nakatayo sa pintuan ng isang apartment na hindi sa kanya, naghihintay ng kapatawaran na hindi ko handang ibigay. Hindi ngayon, at marahil ay hindi kailanman. Nagkaroon ka ng iyong pagkakataon 3 buwan na ang nakalipas. Noong nagpasya kang pag-usapan ang aking pagpapalayas kasama ang iyong ina sa halip na kausapin ako, sabi ko, sa puntong ito, huli na para humingi ng mga pagkakataon, Marco. Sa puntong ito, ang dapat mong itanong sa sarili mo ay kung handa ka bang hindi man lang makagulo habang ipinagtatanggol ko ang kung ano ang sa akin ayon sa batas. Nanahimik siya ng matagal, nakatingin sa sahig, at pagkatapos ay bahagyang tumango, na para bang tinatanggap ang isang sentensya na matagal na niyang hinihintay na marinig, ngunit umaasa pa ring hindi mangyari. Sige, sabi niya. Hindi kita guguluhin. Pangako, hindi ko lubos na pinaniwalaan. Ang mga pangako sa pamilyang iyon, tulad ng natutunan ko, ay halos walang halaga. Ngunit isinara ko ang pinto ng medyo mas malumanay kaysa sa plano kong gawin. 1 minuto pa lang ang nakalipas at bumalik sa aking mga paghahanda para sa susunod na araw. Matapos ang pag-uusap kay Clara, habang nakaupo ako na may laptop sa pasimano ng aking bagong tahanan, sinusuri sa telepono kasama si Ginoong Santos ang listahan ng mga bagay na kailangan naming suriin bago mag-umaga. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Corazon mismo. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, gumamit siya ng tono kung saan walang bakas ng pekeng kabaitan na ipinamalas niya sa linggong tanghalian. Akala mo ang talino mo, sabi niya, at nanginginig ang kanyang boses sa pigil na galit. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga nakikialam kung saan hindi sila dapat at sumisira ng mga pamilya ng iba dahil lang sa ego? Hindi ko sinisira ang pamilya, Corazon, sagot ko ng may ganap na katahimikan. Sinira ninyo ang pamilya noong araw na nagpasya kayong palayasin ang isang tao sa kalye at i-block ang kanyang mga credit card upang hindi man lang siya makabili ng pagkain gamit ang sarili niyang pera. Nag-ayos lang ako ng mga papeles. Bukas, magsisisi ka ng husto na hindi mo tinanggap na pag-usapan ang mga bagay ng maayos. Bumulong siya sa pagitan ng mga ngipin at biglang ibinaba ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Tiningnan ko ang naka-off na screen ng telepono at pagkatapos ay si Mang Efren na nakaupo pa rin sa pasimano sa tapat na may poker face matapos marinig ang aking bahagi ng usapan. Nakita na ng lalaking iyon ang pagbagsak ng maraming pader. Mukhang magiging isang kawili-wiling araw bukas, sabi ko sa kanya. Kung gayon, kailangan nating higpitan ang mga tornilyo ng mga andamyo, sagot niya bago magsimulang magtanggal ng mga pader. Hindi ko tiyak kung ano ang eksaktong plano ni Corazon para sa susunod na araw, kung pupunta sa korap na notarya, pipilitin sa pamamagitan ni Marco, o susubukan ng isang bagay na mas desperado pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang hindi alam ay hindi na nakakatakot sa akin. Alam kong anuman ang mangyari. Mayroon akong lahat ng kailangan ko upang salubungin ang suntok na armado hanggang sa ngipin. Mga dokumento, mga kaalyado, at higit sa lahat, ang hindi matitinag na paniniwala na hindi ko nahahayaang may iba pang magdesisyon para sa akin kung saan ako titira at kung ano ang gagawin ko sa aking buhay. Ang umaga ng araw na iyon na ipinagbigay alam sa akin ni Clara ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Nagising ako ng hindi nangangailangan ng alarma, sa madaling araw, na may partikular na pakiramdam na ganap na nakatuon. Ang parehong pakiramdam na mayroon ng isang restorer bago lansagin ang isang istruktura na alam niyang mapanganib ngunit masusing pinag-aralan. Nakakatakot, ngunit alam mo kung saang sulok ka dapat magsimulang hawakan. Nakasindi pa ang mga ilaw sa kalye at sa malayo ay maririnig ang tunog ng isang tagawalis sa kalye na kinakaladkad ang kanyang walis sa basang aspalto. Ang mga normal na ingay ng isang Maynila na walang ideya na ngayon
ay magpapasya sa kapalaran ng ilang mga tao ng sabay-sabay. Tinawagan ako ni Ginoong Santos ng alas, namang umaga bago pa man ako makatapos ng kape. Ang sulat sa Office of the Bar Confidant ay naipadala kagabi at may numero ng pagpaparehistro. Ipadadala ko sa iyo ang kopya sa iyong email, sabi niya sa isang mahigpit na propesyonal na tono nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Karaniwan, ang opisina ay hindi nagmamadali, ngunit sa partikular na kaso ng notarya na ito, kung hindi ako nagkamali sa kanyang resume, isa siya sa mga mas gustong huwag sumugal sa sandaling mapansin niya ang pinakamaliit na ingay. Malamang na sa pagtanggap ng abiso na mayroong isang investigasyong kabukas, aatras siya sa kalokohan ng hindi man lang hinihintay ang opisyal na hatol. At kung hindi siya umatras? Tanong ko. Sa kasong iyon, hindi pa rin papasa ang bentahan sa filter ng Registry of Deeds dahil ang iyong status ng inspeksyon ay nananatiling ganap na may bisa, sagot niya. Sa pinakamarami, ang makukuha nila ay ang pagpasok sa notarya na ito sa gulo para sa pagtatangkang estafa kasama ng iyong biyenan. Sa halip na ikaw, sunod na tumawag sa akin si Atin Beltran. Maikli at direkta tulad ng dati. Ang affidavit of non-consent na iprinoseso natin isang buwan na ang nakalipas ay may bisa pa rin, paalala niya. Kung subukan nilang ipasok ang anumang uri ng kasulatan na nilalaktawan ka, handa na ang lahat ng papeles upang maghain ng isang agarang apela. Panatilihing malapit ang iyong telepono. Nagpasalamat ako at sa pagbaba ng tawag, napagtanto ko na sa huling buwan, nagawa kong maghabi sa paligid ko ng isang network ng mga taong handang kumilos ng mabilis at magkakasama. Isang bagay na hindi katulad ng sarado at malungkot na buhay na pinamunuan ko sa mga nakaraang taon sa tabi ni Marco at ng kanyang pamilya. Noong umaga ring iyon, nagpadala sa akin si Rina ng isang napakaikling mensahe. Ang Komisyon ng Pamanang Pangkasaysayan ay handa nang magsagawa ng ocular inspection sa natuklasan noong hapon ding iyon. Basta't mabigyan ko sila ng access sa unit. Isang hindi kapanipaniwalang bilis na, ayon sa kanyang sariling pag-amin, ay dahil mayroon siyang libreng oras sa kanyang schedule at dahil sa malaking kuryosidad na makita ng personal ang natuklasan ng kanyang kasamahan sa propesyon. Kailangan kong magpasya kung ako mismo ang pupunta sa unit kung saan teoretikal na nakatira pa si Marco upang buksan ang pinto para sa komisyon o kung ipagkakatiwala ito kay Mang Efren, na lumalabas na mayroong isang set ng ekstrang susi mula pa noong panahon na siya ang gumawa ng electrical installation doon. Pinili ko ang pangalawa, hindi dahil sa takot na makasalubong ang aking pamilya sa kasal, kundi dahil naunawaan kong mas kaunti ang pagtapak ko sa bahay. Hanggang sa matapos ang inspeksyon, mas kaunti ang dahilan ni Corazon upang akusahan ako ng pagmamanipula ng mga resulta. Tinanggap ni Mang Efren ng walang pag-aalinlangan at sa oras ng tanghalian, ay nagpadala na siya sa akin ng isang napakaikling mensahe na may larawan. Ang komisyon, na binubuo ng 3 tao na may mga guwantes na proteksyon, ay maingat na tinatanggal ang ibabaw na layer ng wallpaper sa pader ng sulok na silid na inilalantad ang kabuuan ng mural. Ngayon, hindi na lamang nakikita ang dekorasyon, kundi pati na rin ang bahagi ng isang narrative composition na tila kumakatawan sa isang alegorikong eksena na tipikal sa mga palasyo ng mataas na burgess na Maynila noong panahong iyon. Samantala, sa kabilang dulo ng Maynila, may nagaganap na kwento na nalaman ko ng pira-piraso at gabi na. Una kay Clara, at pagkatapos ay mula mismo sa bibig ni Ginoong Santos. Si Corazon, tulad ng kanyang pinlano, ay nagpakita sa opisina ng sikat na notarya na iyon malapit sa tanghali, dala ang ilang mga papel na handa na, at tila, umaasa na mabilis, at tahimik na formalisahin ang sikat na donasyon na may peking petsa. Ngunit ang notarya, natakot sa abisong dumating sa kanya noong umaga mula sa Office of the Bar Confidant na nagbabala sa kanya na iniimbestigahan siya, ay tumangging makipagnegosyo sa kanya. Nagdahilan siya na mayroong isang teknikal na problema sa computerized system ng registry. Ang pinakalumang dahilan ng mga taong naduduwag at nagpapasya na ang panganib ng pagpuno sa sariling bulsa ay hindi katumbas ng halaga. Umalis siya roon, na umuusok ang ilong. Ikwento niya sa akin mamaya si Clara, na hindi sinasadyang isinama ng kanyang ina upang magsilbing moral support. Nagsimula siyang sumigaw sa gitna ng pasilyo na lahat doon ay mga duwag at traidor, at na dati, ang mga tao ay marunong tumupad sa kanilang salita. Kinailangan pang tawagan ng notarya ang seguridad para paalisin siya. At ano ang ginagawa mo habang nangyayari iyon?
Tanong ko. Nakatayo lang sa pader na hindi umiimik, pag-amin ni Clara. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na hiya para sa iba, pero hiya talaga. Nagsimula siyang sumigaw sa harap ng mga taong hindi niya kilala, na para bang may utang sila sa kanya. Nang makitang hindi niya nakamit ang kanyang layunin, alinman sa legal o pseudo-legal na paraan, nagpa siya si Corazon. Batay sa kung ano ang nangyari pagkatapos, na gumawa ng isang mas desperado at mapanganib na hakbang para sa kanyang sarili. Hapon na nang tawagan ako mula sa presinto ng distrito upang hilingin na dumaan ako doon upang magbigay ng pahayag. Lumalabas na ang aking biyenan ay nagsampa ng isang reklamo na nagsasabing iligal akong pumasok sa kanyang apartment habang wala siya at bukod dito ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian. Sa mga pinsalang iyon, binanggit niya ang isang uri ng kahina-hinalang guhit sa pader na, ayon sa kanya, ay ako mismo ang nagpinta upang linlangin ang mga inspektor ng komunidad. Bago pumunta sa presinto, tinawagan ko si Mang Efren, hindi dahil sa takot na mag-isa, kundi dahil gusto kong may isang taong nakakaalam ng kwento mula sa simula na malaman kung saan eksakto ako pupunta. Sasama ako sa iyo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan matapos marinig kung tungkol saan ang reklamo. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang pumasok sa isip ng babaeng iyon? Hindi na kailangan. Nagsimula akong magsabi, ngunit ibinabana niya ang tawag, nagbabala na sa loob ng 20 minuto, ay nasa pinto na siya ng presinto. Nang basahin sa akin ng investigador ang mga paratang, halos matawa ako. Napakakatawa na parang surreal, kahit sa gitna ng buong palabas na aking nararanasan. Ngunit agad akong nagseryoso. Nauunawaan na ang kabalintunaan ng reklamo ay hindi ako ililigtas sa isang malaking sakit ng ulo kung hindi ako kikilos sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang investigador, isang batang lalaki na may pagod na mga mata sa pagkakita ng masyadong maraming away pamilya sa kanyang turno, ay hindi binasa ng malakas ang buong reklamo dahil ito ay isang magulong teksto, puno ng mga insulto sa akin at halos walang konkretong katotohanan maliban sa isa. Ang akusasyon ng trespassing at pinsala sa ari-arian sa anyo ng isang kahina-hinalang guhit sa pader. Mayroon akong lahat ng dokumentasyon na nagpapatunay sa legalidad ng aking pagpasok sa ari-arian dahil nakalista ako bilang teknikal na eksperto na namamahala sa pagpapanatili ng gusali. Sabi ko sa investigador habang inilalabas mula sa aking folder ang karaniwang tumpok ng mga papel. At tungkol sa piraso ng mural na iyon, ito ay mula pa noong higit sa 1 siglo na ang nakalipas, bago pa man ako ipanganak. Gaano ko man kagustong magpinta ng ganoon sa isang gabi. Hindi ko ito magagawa gaano man karami ang aking teknikal o artistikong pagsasanay. Sinuri ng investigador ang mga dokumento at huminto sa sertipiko na inilabas ni Rina na nagpepetsa sa pagkatuklas ng fresko. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami, may lumitaw sa kanyang mukha na isang ekspresyon ng paggalang sa kung gaano ko kahusay na inihanda ang pagbisitang iyon na hindi ko naman sinimulan o ninanais. Kinuha niya ang aking pahayag, hiningi ang mga contact details ni Mang Efren at Rina upang tawagan sila bilang mga saksi, at bigla, habang patuloy na binabasa ang reklamong isinampa ni Corazon, sinabi niya ang isang pangungusap na naging unang kawing sa kadena na tuluyang sisira sa mga plano ng aking biyenan. Teka, sabi niya, may isa pang insidente na nakasaad dito na sa tingin ko ay kailangan nating imbestigahan ng hiwalay. Tinutukoy ng nagrereklamo na sinubukan niyang magproseso ng isang kontrata ng donasyon sa isang pribadong notarya at sa ilang kakaibang dahilan ay inilalarawan niya ng detalyado kung ano ang dapat ilagay sa dokumentong iyon kahit na formal na hindi kailanman naisakatuparan ng operasyon. At ito, hindi ko alam kung naiintindihan mo ako, ay nagbibigay ng pag-iisip. Amoy na alam na niya ng maaga ang nilalaman ng isang dokumento na di umano'y hindi pa napipirmahan. Nang hindi namamalayan, nagbigay si Corazon sa pamamagitan ng kanyang sariling reklamo ng ebidensya ng mga detalye ng isang peking kontrata na, bagaman bigo, ay inihanda ng detalyado. At ang hindi sinasadyang pag-amin na iyon, na isinilang mula sa pagnanais na ilubog ako sa anumang paraan, ang naging pangunahing piraso na nagbigay daan sa pulis na iyon, at kalaunan sa korte na namamahala sa demanda ni Ginoong Santos, na magpasya na pagsamahin ang parehong mga kaso sa isang mas malubhang investigasyon para sa posibleng pagtatangkang estafa. 2 araw makalipas, ipinatawag kami ni Corazon sa himpilan ng pulisya para sa isang paghaharap. Ito ay isang napakabihirang pamamaraan, ayon sa paliwanag ni Ginoong Santos, ngunit legal na pinahihintulutan
kapag kailangan ng mga investigador na harapin ang magkasalungat na testimonya na naroroon ang parehong partido. Ang silid ng interogasyon ay maliit, walang bintana, at may isang medyo sira-sirang mesa sa gitna, isang mas hindi kaakit-akit na tagpuan kaysa sa inaasahan para sa pagtatapos ng isang buwan na hidwaan. Masama ang itsura ni Corazon. Payat siya, na para bang tumanda siya ng ilang taon sa loob lamang ng ilang araw. Wala na siyang suot na malalaking gintong singsing. Gusot ang kanyang blusa at wala na siyang bakas ng mapagmataas na ginang na naguutos. Nang pumasok ako sa silid, binigyan niya ako ng isang mabilis at puno ng laso na tingin, ngunit hindi siya nagsalita. Halatang may nagpayo na sa kanya na manahimik hanggang sa magsimula ang formal na pagtatanong. Ang investigador, isang kalmadong nasa katanghali ang gulang na lalaki na may ekspresyon ng talamak na pagod, ay inilagay ang parehong mga reklamo sa mesa, ang sa akin at ang sa kanya, at hiniling sa amin na bawat isa ay ilahad ang aming bersyon ng mga pangyayari. Dumiretso ako sa punto at limitado lamang sa opisyal na dokumentasyon. Ang ulat ng teknikal na inspeksyon, ang sulat mula sa notarya na nagkukumpirma sa legalidad ng aking mga kilos, ang ulat ng eksperto sa pagkatuklas ng mural, at ang testimonya ni Mang Efren at Rina. Walang emosyon, walang isang hindi kinakailangang paninisi. Inilahad ko ang mga katotohanan ng may parehong kahinahunan na ginagamit ko sa paglalatag ng mga teknikal na plano sa harap ng mga kliyente ng isang proyekto. Sinubukan ni Corazon na magsimula sa kanyang karaniwang estilo. Naglalabas ng mga akusasyon, tinatawag akong walang utang na loob at baluktot. Ngunit pinutol siya ng pulis sa loob lamang ng ilang segundo, ibinabalik siya sa puso ng usapin. Ginang Corazon, wala akong pakialam kung sino ang may utang na loob kanino, sabi niya sa isang matigas na boses. Ang interes ko lang ay malaman kung paano ninyo nalaman ang buong nilalaman ng isang dokumento na, ayon sa inyong sariling mga salita, ay hindi kailanman napirmahan. Maaari ba ninyong linawin ang puntong iyon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinubukan niyang umiwas. Ngunit inilagay ng pulis sa harap niya ang isang kopya ng kanyang sariling reklamo, kung saan ilang talata sa ibaba ay lumitaw nga ang lahat ng detalyadong kondisyon ng bigong donasyon. Dito mismo, sabi niya, tinatapik ang papel gamit ang kanyang daliri. Ang tekstong ito ay halos salita sa salita na isinulat gamit ang mga legal na formula na karaniwang ginagamit ng mga notarya para sa mga kasulatan ng donasyon ng mga bahagi. Ang isang ordinaryong mamamayan na hindi nakakita ng ganitong dokumento ay hindi makakapaglabas ng ganitong talumpati nang hindi sinasadya. Natahimik ang aking biyanan. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganoong direktang tanong, at sa pag-iwas ng tingin sa isang gilid ng silid, naglabas siya ng isang sagot na sa huli ay magiging pinakamalakas na ebidensya sa lahat. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay nagmula sa kanyang sariling bibig at hindi sa akin. Ipinakita sa akin ng notarya ang isang draft ng papel ng maaga upang tingnan ko bago pirmahan. Bumulong siya nang hindi lubos na namamalayan ang mapaminsalang epekto ng pag-amin na iyon. Iyon ang karaniwang pamamaraan, hindi ba? Karaniwang pamamaraan, tumango ang pulis. Hindi kapag pinag-uusapan natin ang isang dokumento na ayon sa batas ay maaari lamang ihanda sa sandaling magkaroon ng kusang loob na pagpapahayag ng kalooban ng may-ari ng ari-arian sa presensya ng mga sangkot na partido. Ang papel na iyon ay hindi dapat pinagkasunduan ng lihim, at nang wala ang iyong presensya sa isang ikatlong taong interesado na makuha ang ari-arian. Iyon, Ginang Corazon, sa aking trabaho ay tinatawag na paunang sabuatan. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang parehong malalim na katahimikan, na idinulot ko ilang araw na ang nakalipas nang ilapag ko ang mga papel sa mesa sa sala, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay naganap nang hindi ako gumagalaw ng isang daliri, na para bang ang bahay na iyon na pinaghirapan kong suportahan mula sa mga pundasyon ng may malaking pasensya, ay bumagsak ng mag-isa sa ulo ng mga nagtangkang gibain ito ng ilegal. Sinubukan ni Corazon na maglabas ng anumang dahilan, ngunit ang pulis, matapos puna ng ulat, ay ipinaalam sa kanya na ang mga paglilitis ay ililipat sa kaukulang mga korte at mas mabuti para sa kanya na maghanap ng isang mahusay na abogado sa krimen para sa susunod na pagdinig. Umalis siya sa presinto nang hindi man lang ako tiningnan sa mukha. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami, naubusan siya ng sasabihin. Sa labas sa kalye, hinihintay ako ni Mang Efren. Dumating siya ng maaga,
na para bang nararamdaman niyang kakailanganin kong may kasama pagkatapos ng ganoong interogasyon. Ano? Kumusta? Tanong niya. Inabot sa akin ang baso mula sa termos ng kape. Eksaktong tulad ng ginawa niya noong unang gabi na nagkita kami sa aking bagong attic studio. Binitay niya ang sarili niya, sagot ko. Naupo sa bangko sa tabi niya. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita ng anumang wala sa lugar. Siya na mismo ang gumawa ng maruming trabaho. Minsan, ang pinakamatibay na pako ay ang ipinupukpok ng kaaway sa kanyang sarili nang hindi namamalayan, sabi ni Mang Efren. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang boses ay tunog na ipinagmamalaki ako. Hoy, dagdag niya, humigop ng kape. Mayroon akong alok na walang kinalaman sa telenobelang ito. May isang kliyente na nagustuhan ng isang lumang mansyon sa may Pasig River. Gusto niyang ipaayos ito at iwanan sa tunay na kondisyon, hindi gawing isang karaniwang sentro ng negosyo. Nag-iisip ako kung hindi ba ako nakakakilala ng isang arkitekto na may galing sa mga makasaysayang gusali upang gumawa ng isang magalang at dekalidad na trabaho, hindi ang karaniwang pwede na para lang makapasa. Ako ba ang iniisip mo? Tanong ko. Nararamdaman kung paano muling nabubuhay sa loob ko ang purong profesional na sigasig na ganap kong isinantabi. Sino pa ba? Sagot ni Mang Efren, nagkibit balikat. Tama na ang pag-aalis mo ng mga durog na bato ng pamilya. Oras na para magtrabaho ka sa kung ano talaga ang mahalaga. Natawa ako. Ilang linggo na akong hindi tumatawa ng ganito. Nang totoo, walang bakas ng pait sa boses. At ipinangako ko sa kanya na bibigyan ko siya ng isang tiyak na sagot sa susunod na linggo sa sandaling matapos kong ayusin ang mga papel ng annulment. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas nang may higit na katahimikan. Bagaman ang mga epekto ng araw na iyon ay matagal bago ganap na mawala, opisyal na idineklara ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ang piraso ng mural bilang isang important cultural property at ang apartment, ang mansanas ng hidwaan kung saan naganap ang ganoong labanan, ay nakakuha ng pinakamataas na antas ng proteksyon. Ipinatigil nito at tuluyang pinawalang bisa ang anumang opsyon ng konstruksyon, paggiba ng mga pader, o pagbebenta sa mga ikatlong partido nang walang isang espesyal na lisensya na nakasalalay pa sa kumpletong pagsasagawa ng napakahigpit na mga gawaing restorasyon, mga gawaing walang pondo sina Marco at ang kanyang ina, at sa totoo lang, hindi rin inaasahang makukuha nila sa maikling panahon. Isang araw, nang matapos na ang mga burokratikong proseso ng proteksyon ng ari-arian, personal akong inanyayahan ni Rina na tingnan kung ano ang naging hitsura ng fresko matapos maingat na alisin ng mga espesyalista ng kanyang departamento ang mga nakapatong na layer ng lumang pintura. Sa puntong iyon, si Marco ay lumipat na sa bahay ng kanyang ina, iniwan ang apartment na ganap na walang laman, naghihintay na malutas ng mga korte ang legal na hinaharap nito. Pumasok akong muli sa sikat na sulok na silid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok bilang isang sangkot na partido sa isang domestic drama, kundi bilang isang profesional sa arkitektura na pinahintulutang hangaan ang huling pagbawi ng isang kayamanang natagpuan ng hindi sinasadya. Ang mural ay lumabas na may mas malaking historikal at artistikong interes kaysa sa inaakala ko mula sa unang pagsilip. Ito ay isang detalyadong guhit, puno ng mga botanikal na palamuti, at isang bahagyang malabo ngunit perpektong makikilalang silweta ng isang babae na may mga braso na nakataas sa langit, sa isang kilos na sumusuporta sa buong vault sa kanyang mga balikat. Maganda, hindi ba? Komento ni Rina sa tabi ko. Hinahangaan ang gawa ng kanyang koponan. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan ng isang bahay ay nakatago sa mga lugar kung saan walang sinuman ang mag-iisip na maghukay ng may kaunting atensyon. Hindi ko maiwasang mapangiti nang marinig ang pagkakataon ng pangungusap na iyon dahil sa katotohanan, ito ay eksaktong parehong konsepto na inilapat sa mga tao sa halip na sa konkreto at mga ladrilyo, ang konsepto na umiikot sa aking isipan sa buong panahong ito. Ang apartment na sinubukang angkinin ni Corazon nang may kuko at ngipin upang ibigay sa kanyang paboritong anak ay hindi napunta sa kamay ng alinman sa dalawa. Bigla itong naging isang sira-sirang ari-arian na nangangailangan ng teknikal na pangangalaga at malaking badyet, hindi isang madaling alkansya na ubusin sa loob ng 2 araw. Isang uri ng mapait, ngunit perpektong kabalintunaan ng tadhana para sa isang pamilya na buong buhay na naniniwala na may karapatan silang nakawin
ang pag-aari ng iba nang hindi humihingi ng pahintulot. Sa loob ng komisyon, ang usapin ng mural ay nagdulot ng isang katamtaman ngunit napansin na kaguluhan sa bilog ng mga arkitekto. Ibinulong sa akin ni Rina na ang aking pangalan ay nakalista sa opisyal na ulat ng eksperto bilang ang dalubhasang nagpetsa sa pagkatuklas sa unang pagkakataon ilang taon na ang nakalipas. Sa katunayan, ang pinuno ng lugar ay tahasang tinukoy ang aking mga gawain bilang eksperto sa isang kumperensya na inorganisa ng United Architects of the Philippines. Ginagamit ito bilang isang halimbawa ng propesyonal na kahigpitan sa pakikialam sa mga nakatalang gusali. Nagpadala sila sa akin ng isang formal na imbitasyon upang magbigay ng isang maikling panayam sa isang lokal na kongreso na naglalahad ng kaso. At pagkatapos ng mahabang panahon na pakiramdam na nalulunod, malinaw kong naramdaman na sa wakas ay nababawi ko na ang mga renda ng aking buhay at hindi na ako isang collateral damage sa digmaang sibil ng pamilya ng aking dating asawa. Naging maayos ang presentasyon. Sa abot ng makakaya, nagpakita ako ng isang serye ng mga slide na may bago at pagkatapos ng paglilinis ng mural. Nagkomento ako ng mga teknikal na detalye tungkol sa mga pigment ng panahon, ang pagpepetsa ng suporta, at sinagot ng walang problema ang ilang mga tanong mula sa mga dumalo tungkol sa mga burokratikong hadlang na kinakaharap namin ngayon upang magpatuloy sa pakikialam sa tirahan. Sa dulo lamang ng panayam, isang ginoo na nakaupo sa likod ng auditorium ang nagtaas ng kamay upang tanungin kung ano ang pakiramdam na matuklasan ang isang makasaysayang at ekonomikong pagkatuklas sa kisame ng aking sariling tirahan. Nag-alinlangan ako sandali sa entablado. Hindi ko sigurado kung magandang ideya na isingit doon ang kwento ng aking biyanan. Sa huli, ang mga pinakakahanga-hangang pagkatuklas ay hindi lumilitaw kung saan ka masusing naghahanap, sagot ko sa wakas. Lumilitaw sila kapag nagpasya kang tanggalin ang lumang wallpaper ng maaga upang makita kung ano ang nakatago sa ilalim. Naglabas ng isang napaka-edukadong tawa ang madla, iniisip na ito ay isang tipikal na biro ng mga interior designer. Walang isang kaluluwa sa silid na iyon ang napagtanto na tinutukoy ko rin ang iba pang mga bagay na mas mapanganib kaysa sa mga pader. Ang mga paunang paglilitis na binuksan sa korte laban kay Corazon at sa korap na notarya ay nagtapos sa isang utos ng pagbubukas ng paglilitis. Sila ay kinasuhan ng pagtatangkang estafa sa pamamagitan ng pamemeke ng pampublikong dokumento at nahaharap sa posibilidad na makulong. Bagaman ayon sa paunang sinabi sa akin ni Ginoong Santos sa isa sa aming mga usapan, dahil hindi ganap na naisakatuparan ng estafa sa opisyal na papel, malamang na iwanan ng hukom ang lahat sa isang taong pagkakakulong na maaring ipasok sa probation at sa isang malaking multa. Hindi ako natuwa o naawa sa balita. Hindi ako naghahanap ng personal na paghihiganti. Hinahanap ko ang pagpapanumbalik ng legal na katinuan at tila ang hustisya ay unti-unting gumagalaw ng natural nang hindi ko na kailangang magpatuloy sa paggalaw ng mga sinulid sa huling kahihinatnan. Isang buwan matapos malaman ang hatol ng unang pagkakataon, tinawagan ako ni Ginoong Santos upang ipaalam sa akin ang lahat. Si Corazon ay hinatulan ng 1 taon at 1 araw na pagkakakulong na sumasailalim sa probation, pagbabayad ng mga gastos sa korte, at isang malaking multa. Ang notarya, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kanyang lisensya at binuksan ang isa pang hiwalay na kaso sa mga korte para sa falsification of public document. Hindi ako gaanong tumatawag sa aking mga kliyente kapag natapos na ang mga kaso, sabi ng dating pulis. Ngunit ang sa iyo ay isa sa mga bihirang kaso sa aking karera, kung saan ang mga piraso ay nagkakatugma upang magbigay ng hustisya ng malinaw. Karaniwan, ang mga kaso ay nagtatapos lahat sa mga kompromiso. Maraming salamat sa iyong payo, sagot ko. Kung hindi mo hiniling ang paunang ulat sa Registry of Deeds, malamang na nakatakas sila at hindi sana gumulong ang bola ng nyebe. Nanalo ka pa rin sana nang wala ako, sabi ng investigador. Maaaring tumagal pa tayo ng ilang buwan. Iyon lang, mayroon kang isang bihirang talento sa mga korte. Kapag may mga problema, hinaharap mo ito ng direkta sa halip na maupo at maghintay kung may mag-aayos para sa iyo. Ang aking proseso ng annulment kay Marco ay mabilis. Salungat sa aking kinatatakutan, tumanggi siyang pumasok sa mga paglilitis upang labanan ang paghahati ng ari-arian at inilagay ang kanyang pirma sa unang draft ng kasunduan na inihanda ng aking abogado. Pumayag siyang bayaran ako ng kabayaran
para sa proporsyonal na bahagi ng lahat ng gastos sa konstruksyon na ginastos ko sa apartment. Kinilala niya sa dokumento ang aking legal na pagmamay-ari sa kalahati ng isang bahay na ngayon ay itinuturing na hindi magagalaw ng gobyerno at hayagang umiwas sa aking maliit na pribadong attic studio. Ang aking abogado ay si Atini Ines, isang napakapandak at nerbyosang babae na halatang sanay na sa pakikitungo sa mga annulment na nagiging mga tunay na larangan ng digmaan. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang pagkamangha sa kadalian kung paano namin natapos ang usapin. Kapag nakakahanap kami ng isang napakapangit na kwento sa likod, karaniwang kumakapit ang asawang lalaki sa anumang bagay upang hindi sumuko o hindi magmukhang talunan, sabi niya habang tinitingnan ang mga annex ng kasunduan. Sa palagay ko ay wala ng lakas ang aking dating asawa na lumaban pa, at malinaw na niyang nakita na sa puntong ito ay wala ng anumang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis, sabi ko habang pumipirma sa gilid ng huling pahina. Sa huling pagdinig, na naganap sa opisina ng aking abogado upang formalisahin ang lahat sa harap ng notarya, nakita ko siya. Mayroon siyang mga eye bags, ngunit kalmado ang kanyang kilos. Ang kilos ng isang taong sa wakas ay tinanggap sa kanyang kalooban na may isang yugto ng kanyang buhay na natapos na magpakailanman at na ito ay natapos sa eksaktong paraan na siya mismo, nang hindi namamalayan, ay pinilit na idisenyo. Talaga bang mayroon kang lahat ng ito na nakaayos mula sa simula? Tanong niya habang pinipirmahan ang huling papel. Hindi kita pinaniwalaan na kaya mong mag-ayos ng isang bagay na ganito kalaki. Mayroong 1,000 bagay sa aking pagkatao na binaliwala mo mula sa simula hanggang sa wakas, sabi ko habang itinago ang kopya na para sa akin. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang relasyon natin ay tuluyang nawasak. Hindi na kami muling nag-usap sa telepono mula noong araw ng annulment. Hindi dahil sa nagkasundo kaming huwag gawin ito. Ang katotohanan ay wala na kaming kahit isang dahilan na mag-udyok sa amin na magbahagi ng kahit kalahating salita. May mga pagkakataon na nakakagulat na natagpuan ko ang aking sarili na nagtatanong kung kumusta na kaya ang kanyang buhay at kung paano niya tinanggap ang buong pagbagsak ng pamilya ng kanyang ina. Nakalaya na kaya siya sa mga pagsisisi matapos ang usapang iyon sa kusina, kung saan naghugas siya ng kamay sa halip na ipagtanggol ako. Ngunit hindi ako kumilos upang mangalap ng impormasyon o nais malaman ang mga sagot at mas pinili kong isara magpakailanman ang yugto na iyon. Ito ay tulad ng pagsasara ng isang silid at alam mo nang may katiyakan na hindi mo na kailanman balak na sumilip pa rito. Sa huli, hindi kailanman nakarating si Katrina sa altar sa nakatakdang petsa. Opisyal na sinira ni Paolo ang kanilang engagement ilang linggo matapos kumalat sa hangin ang utos ng paglilitis mula sa korte. At ayon sa detalyadong sinabi sa akin ni Clara kalaunan, ang paghihiwalay ay hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa pagkasuklam na nadama niya nang matuklasan na makikipag-ugnayan siya sa isang pamilya na nagpapahalaga sa panlalamang at armadong pagnanakaw kaysa sa legal na prinsipyo. Napakasama ng pagtanggap ni Katrina dito at bumagsak siya. Isang gabi, tinawagan niya ako sa aking cellphone ng napakagabi. Ang kanyang boses ay hindi regular, mahina, at walang sigla. Napakalayo sa mapagmataas na babae, na ilang panahon pa lang ang nakalipas, ay nagmamarka sa tablet kung saan niya ilalagay ang isang aparador sa aking sala. Hindi ko inakala na susubukan ng nanay ko ang isang pandaraya sa dokumento, sinubukan niyang sabihin sa isang nanginginig na boses. Naniwala ako na sa pinakamasama, gusto lang gamitin ng nanay ko ang blackmail para matakot ka at umalis ka sa sarili mong kusa at walang reklamo. At sa iyo, ang blackmail, ang mga pagbabanta sa aspalto, at ang pag-anul ng aking mga credit card, sa tingin mo ba ay mabuting paraan iyon? Sagot ko ng matigas. Pinipigilan ang aking pagnanais na kaawaan siya sa kanyang halatang desperasyon. Katrina, sumang-ayon ka sa buong kwentong ito ilang buwan na ang nakalipas. Naging saksi ka sa lahat ng kalokohan. Kumuha ka ng mga sukat at pumili ng mga aparador sa aking bahay. Bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong legal na kumpirmahin ang isang paglipat, ang pagpapanggap na hindi alam ang maliliit na detalye ng mga papel ay hindi nag-aalis sa iyo ng pagkakaroon ng masamang hangarin sa puso ng usapin. Nagkaroon ng isang maikling paghinto sa linya at sa huli ay bumulong. Humihingi ako ng tawad. Huli na ang iyong mga paumanhin, Katrina. Sagot ko, pinapanatili ang isang monotonong tono. Ang iyong mga paumanhin ay magagamit sa akin eksaktong 5 araw na ang nakalipas, ngunit hindi para humingi ng tawad ngayon,
kundi para harapin ang iyong sariling ina at pigilan siya. Sa puntong ito, wala na silang babaguhin. Sana maging maganda ang buhay mo, ngunit hindi mo na kailangang tawagan pa ako. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan. Malinaw sa akin na wala ako roon upang maging isang psychologist o magbigay ng aliw sa mismong babae na ilang buwan pa lang ang nakalipas ay nagpaplano kung paano gibain ang pader ng aking kwarto upang gumawa ng isang walk-in closet sa aking gastos. Ilang buwan makalipas, nagkataong nagkita kami ni Paulo sa sentro ng Maynila, sa isang teres, ilang kanto lamang mula sa kung saan ako may studio ng arkitektura. Nag-iisa siyang nakatingin sa laptop sa mesa ng isang bar. Itinaas niya ang kanyang tingin, napagtantong ako iyon, at magalang akong inanyayahan na umupo para sa isang inumin. May utang akong pasasalamat sa iyo. Nagsimula siyang magsalita sa sandaling umupo ako sa harap niya. Gusto kitang pasalamatan sa paraan ng pagsagot mo sa aking mga tanong noong araw na tinawagan kita. Sinumang iba ay magtatakip ng kahihiyan o magpapagaan ng sitwasyon. Malaking tulong sa akin na ibinigay mo sa akin ang buong katotohanan upang magkaroon ako ng lakas ng loob na tahakin ang sarili kong landas. Walang anuman, sagot ko. Ang isang napapanahong sermon ay mas mahusay kaysa sa pinakamagandang pampalubag loob sa mundo, gaano man kasakit sa unang araw. Sinabi ni Katrina na nagsisimula na siyang ayusin ang kanyang buhay, sabi niya, naghahanap ng mga salita. Nakahanap na siya ng isang matatag na trabaho, medyo pinutol na ang ugnayan sa kanyang ina, at umupa ng isang maliit na apartment sa sarili niyang paraan. Tingnan mo nga naman, sana ang buong gulo ay magsilbing isang masinsinang master's degree para sa higit sa isa, kahit na may epekto. Tumango ako at mas piniling iwanan ang usapin doon. Wala akong balak na subaybayan kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa buhay ng taong nagtangkang agawin ang aking master bedroom. At magalang ngunit may matinding desisyon na ibinaling ang usapan sa mas mababaw na mga paksa, tulad ng mga posibleng biyahe sa tag-init. Ang buhay ni Clara, salungat sa kanyang ate, ay nagbago ng husto. Isang bagay na nakita niya mula sa simula bilang isang malawak na daan para sa kanya, hindi isang trahedya. Isinakatuparan niya ang kanyang mga plano at lumipat mag-isa mula sa bahay ni Corazon sa isang maliit na inuupahang apartment sa May Caruncho sa tulong ng kanyang dating amo. Kinuha siya na may mas mataas na posisyon sa isang industrial printing press na may mas maraming kliyente kaysa sa kanyang dating trabaho. Sa wakas, binayaran siya ng tama para sa kanyang kasanayan at teknikal na kadalubhasaan na may magagandang kondisyon sa pagtatrabaho at tuluyan niyang tinalikuran ang lahat ng pagmamaliit kung saan siya ay binabaliwala bilang isang murang alipin. Alam mo ba kung ano ang pinakakagulat sa akin ngayon? Sabi niya isang araw sa isang coffee break. Halos 2 buwan matapos makuha ko ang desisyon ng korte sa aking annulment. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na ako mismo ang bibili ng aking sariling mga rolyo ng wallpaper para sa sala. At dito, walang sino man ang nagsasabi sa akin na ang aking taste ay napakapangit. Anong mga kulay ang kinuha mo? Tanong ko. Natatawa. Nakakatawa pa rin sa akin ang tema ng digmaan ng mga wallpaper. Kumuha ako ng isang mainit na mustard yellow, sabi niya. Lumobo ang kanyang dibdib sa purong pagmamalaki. Kung makikita ito ni Mama ngayon, ang pinakamababang sasabihin niya ay probinsyano ito, pero parang wala akong pakialam. Pinanatili naming buhay ang aming maliit na tradisyon ng pagpapadala ng mga mensahe at laging naghahanap ng oras bawat buwan upang magkape. Sa huli, ang tanging tunay at marangal na bagay na nakuha ko mula sa buhol-buhol na balak na ito ay ang pagkakaroon ng isang mabuting pagkakaibigan mula sa mga guho ng pananakop ng kanyang sariling ina. At ako, well, lumipat ako kasama ang lahat ng aking mga maleta pabalik sa aking pinagmulan, ang maliit na attic studio sa itaas na palapag na unti-unti kong inayos sa aking mga walang ginagawang hapon, gamit ang piko at pala sa parehong madilim na butas, kung saan sa ibang buhay, iniwan ni Mang Efren ang kanyang kopya ng susi sa pagitan ng mga siwang ng ilang mga nakalantad na ladrilyo. Gumawa siya ng isang security gallery mula sa itaas, hanggang sa ibaba na may isang reinforced na pinto sa likod na hindi ko pinansin dahil hindi ko inakala na 1 taon makalipas. Ililigtas ako nito mula sa pagtapon sa gilid ng daan kasama ang aking mga karton. Tinanggap ko ng buo ang kontratang inilagay ni Mang Efren sa mesa, ang rehabilitasyon ng mansyon malapit sa Pasig River. Halos 1 buwan na akong nagtatrabaho sa loob ng mga pader na iyon, at nakakatuwa kung paano, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon,
Ginugugol ko ang mga oras na abala sa pagguhit ng mga portiko sa mga plano, pagsusuri sa mga surveyor sa lupa, at pag-inspeksyon hanggang sa mga microfissure sa mga pader. Naghuhukay ako sa reinforced concrete sa halip na makipagpalitan ng mga kasong kriminal sa mga abogado ng aking dating biyenan. Sa gabi, tumitingin ako mula sa aking attic studio patungo sa natutulog na lungsod kung saan taon-taon akong nagpapakahirap upang pigilan ang esensya nito na masira ng espekulasyon. Pinag-iisipan ko kung paano nananatiling ligtas ang mga bagay kapag inaayos mo ito sa tamang oras. Malalim kong pinagninilayan iyon at naaalala ko ang kasabihan sa aming propesyon. Ang mga gusali ay may buhay, namamatay sila at muling nabubuhay halos tulad natin. Ang masama ay kapag nagpumilit ka sa kabaliwan na iligtas ang buong bahay bawat ladrilyo, sinusubukang takpan ng palpak ang mga sira na bumagsak na, tinitiis at tinatanggap ang lahat. Sapat na ang paglalagay ng tamang haligi at pag-aayos ng mga pundasyon sa pangunahing biga. Mula sa malusog na haliging iyon, ang natitirang bahagi ng balangkas, kapag sumuko na ang batas ng bigat, ay unti-unting natatanggal bawat piraso upang kumalat sa mga durog na bato at sa wakas ay mag-iwan ng bagong espasyo para sa mga pundasyon na talagang karapat-dapat at matibay. Ang mga balita tungkol sa pag-unlad ni Marco ay dumarating sa akin ng may kinikilingan o sinala, halos eksklusibo sa pamamagitan ng aking mga dating kasamahan at kaibigan na nakatrabaho ko sa simula ng aming buhay bilang magkasintahan. Sinasabi nila na nagpasya siyang lumipat muli sa bahay ng aking dating biyenan dahil bumagsak ang kanyang pinansyal sa kabilang kumpanya dahil sa buong iskandalo, hanggang sa muli siyang makabangon at makabawi mula sa personal na kahihiyan sa paghahati ng aming ari-arian at sa utang ng mga legal na gastos. Wala akong tunay na datos kung tiningnan niya ba ang kanyang sarili ng seryoso sa harap ng isang salamin at naunawaan sa loob kung saan siya nagkamali ng husto, o kung parurusahan niya ang kanyang sarili magpakailanman at iiwan ang nakakatakot na usapang iyon upang paalisin ako noong araw na mas pinili niyang manahimik bilang isang neutral na manonood sa mismong sandali na dapat siyang tumayo upang pigilan ang buong walang katuturang pang-aapi na. Ito. Kailangan kong aminin muli, ng tapat, na lubos akong walang pakialam kung kakailanganin ko pang malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga tanong na ito. Naiintindihan kong ito ang pinakamataas na aral sa pamamahala ng mga krisis. Ang ilang mga pinto ay isang panganib sa istruktura. Hindi nila inaayos ang anuman, at ginagawan mo ang iyong sarili ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng pagpapatibay sa kanila ng semento at bato. Iniiwan silang sarado magpakailanman at hindi gumugugol ng kalahating minuto sa pag-iimbestiga sa mga multo na paminsan-minsan ay naninirahan pa rin sa kabilang panig ng mga pasilyo na tinanggihan mong kasamang manirahan. Ang papel na iniwan sa akin ng ina ni Marco, ang sulat kamay na lumitaw na dumadagan sa aking mga bag sa kalye, ang bastos na sulat na iyon mula sa aking biyenan, hindi ko kailanman itinapon sa basurahan o sa recycling bin. Ang piraso ng malabong tinta na iyon ay nananatiling maayos na nakaplansa sa loob ng mga takip ng maliit na folder kung saan itinatago ko ang lahat ng aking mga alaala sa korte at doon ay nakadikit ng direkta sa likod ng pahinang, pinirmahan na may ulat ng pulisya tungkol sa mga magkakasalungat at surreal na mga paratang na inilabas ni Corazon mula sa kanyang sombrero sa gitna ng himpilan ng pulisya noong sikat na Martes ng hapon. Nasa aking drawer ang folder na ito dahil ito ang aking teknikal at tapat na paalala upang hindi mawala sa aking alaala na sa mga sandali na may mga taong sumusubok na durugin ka sa mabilis at duwag na paraan at gumagamit ng mga panggigipit. Ang tunay na matalino ay ang hindi gumawa ng anumang mas mapanira sa kaaway kaysa sa simpleng pagbibigay sa kanila ng lubid. Kung bibigyan mo sila ng 10 metro ng lubid at mas maraming puwang para kumilos, ang kanilang sariling kayabangan at kapalpakan ang magiging dahilan upang sila ay masakal sa kanilang sariling pagmamataas. Kahit sa ilang mga sandali, nahuhuli ko ang aking sarili na nagbabalik tanaw sa gabing iyon kung saan umuulan sa gastadong aspalto, pagdating na pagod sa pangunahing gate na may mga damit sa mga selyadong kahon sa ilalim ng aking sariling makapal na folder. Dinadaganan sila, at naaalala ko sa unang pagkakataon ng isang bagay, ang tahimik na tawa na iyon. Iniisip ko kung gaano kalaking pagtataka ang maaaring idulot ng kakaibang at hindi angkop na kilos ng aking mga labi na umaangat patungo sa kisame sa isang nalilitong taga Maynila.
na tumatawid sa aming kalye. Malinaw na ang kawawang Ginoo na dumaan doon ay tataya ng 1,000 piso na ako ay nabaliw na. Dapat sana akong umiyak o magmukhang mapait, ngunit walang ganoon. Nakangiti ako ng may teknikal na katumpakan at malamig na kalkulasyon ng aking milimetrong demolisyon, kumbinsido na mayroon akong isang direktang linya sa mga pangyayari sa lupa. Dahil hindi ako naliligaw, nasaan man ako sa mga sumunod na oras ng madaling araw, mayroon akong isang plano na tiyak na isasagawa ng hindi lumuluhod kahit 1 gramo sa harap ng mga taong ito na nagbebenta sa akin ng mura. Ang buong istruktura ko ay isinagawa mismo ng mga padalos-dalos na pagkakamali ng murang pekeng pagtatakip na binalak nilang tatlo sa likod. Ang plano ay sumabog mismo sa mga linya ng legal na tensyon, kung saan ko ipinroyekto ang aking mga suporta at mga tulos, na gumagawa ng perpektong demolisyon sa aking napiling punto ng proyekto na ngayon ay may dala para sa akin ng isang hindi mabibigong at matibay na karatula na pinangalanan ng aking paboritong panangga, ang batas.